Sa isang kakaibang mundo kung saan nagbubura ang hangganan sa pagitan ng laro at realidad, isang hamak na zombie ang nagising sa gitna ng isang labanan, mahina, bulok, at halos mawalan ng ulirat. Ngunit hindi tulad ng ibang walang malay na undead, taglay niya ang sariling kalooban at alaala ng isang kakaibang larong tinawag na Plants vs. Zombies. Sa tulong ng isang misteryosong sistema na nagpapahintulot sa kanyang magtanim ng makapangyarihang halaman na lumilikha ng espiritual na enerhiya, sisimulan niya ang imposibleng landas mula sa nabubulok na bangkay patungong immortal na mandirigma. Habang unti-unting dumarami ang kaaway at hinahabol siya ng mga sinaunang sekta, lalaban ang zombie na ito hindi sa pagkain ng utak, kundi sa pamamagitan ng pagtatanim ng pag-asa. Sa pagsisimula ng istorya, isang binatang lalaki ang biglang nagkamalay sa kalagitnaan ng isang libingan sa 10 oras ng gabi, nakayuko siya ng bahagya, parang umuusbong mula sa kanyang sariling hukay. Isang nakakayanig na kaisipan ang umalingaw sa kanyang isipan kung siya ba ay muling isinilang. Sa ibabaw ng lupa daman niya ang paninigas ng kanyang bagong katawan, nagbiro pa siya sa sarili ang hina naman nito mukhang hindi inalagaan ng dating may-ari ang katawan na to at kulang sa nutrisyon. Bago pa ito nangyari nasa bahay lang siya nakaupo sa harap ng computer at nagda-download siya ng isang laro na tinatawag na Plants vs. Zombies, yung synthetic version. Ngunit nang binuksan niya ito ay biglang nag-blackout ang screen ng computer at nawalan siya ng malay. At sa kasalukuyan habang pinagmamasdan niya ang paligid na puro malalamig na punong kahoy at mga nicho ang kanyang nakikita, nang imulat niya ang mga mata nagtataka siya kung nasaan na siya at kung parte pa rin ba ito ng kanyang mundo o sa ibang mundo. Napaluha siya at unti-unting sumagi sa isip niya na dapat sinuportahan niya na lang ang developer sa real version ng laro at baka ito ang karma niya sa paggamit ng pirated na bersyon ng laro. Sa hindi inaasahang pagkakataon napatingin siya sa isang lapida at nakaukit dito ang pangalan na kanyang pinalitang katawan ang libingan ni Zhang Wei. Dito siya biglang natauhan at ang katawan niyang ito ay kay Zhang Wei at siya na nga si Zhang Wei ngayon at iyon ang sarili niyang libingan. Sunod-sunod na mga alaala ang sumulpot sa kanyang isipan kumpirmadong tama ang hinala niya na nangyari nga ang transmigration at ang orihinal na Zhang Wei ay matagal nang patay at kung mas maaga siya nakarating ay baka mas naging madali sana ang pagsasanib nila. Nagdesisyon siyang takpan na lang muli ang libingan dahil ngayon ay buhay na siya at malas raw kung iiwanan niya lang na bukas ang hukay. Biglang isang berdeng liwanag ang lumitaw sa harap niya at lumutang ito habang nagpapakita ng mga holographic screen na sinasad na na-activate niya ang Transmigrator Portable System. Nanlaki ang mata ni Zhang Wei halatang gulat at pagtataka ang bomb-alot sa kanyang mukha. Ang berde at kakaibang liwanag ay tumama sa kanyang mga mata at isang pamilyar na laro ang biglang lumitaw at may layout ng isang manner sa screen at halos hindi siya makapaniwala dahil para daw itong isang tunay na laro. Sinabi ng interface na buksan niya ang Plant Illustration Handbook, sumunod siya at umaasang may maintindihan sa larong iyon. Sa bagong holographic screen lumabas ang impormasyon tungkol sa isang halaman, isang spiritual sunflower at namangha siya dahil hindi ito ordinaryong laro. Binasa niya ang katangian ng spiritual sunflower at nakalilikha ito ng spirit chi at nang mapagtanto niya may direktang koneksyon ito sa mundong kinalalagyan niya ngayon, doon niya naunawaan na pumasok siya sa mundo ng mga cultivator. Ang pea shooter ay may bago ring kakaibang pangalan na naging Bean Brother at may kakaiba ring kakayahan at may mga kakayahang pandigma. Mas lalo siyang nakumbinsi na hindi na ito normal na mundo at kung ang mga halaman ay pwedeng i-upgrade ay baka pwede rin silang mag-evolve hanggang sa maging isang tulad ng Bean Emperor. Ngayon ay sigurado na siya na nasa mundo siya ng mga immortal cultivators at kung saan ang pinakamahalagang yaman ay ang spirit energy at umaasa rin siyang pagkatapos niya maabot ang mas mataas na antas ay maaari siyang bumalik sa Earth. At sa pamamagitan ng pamamahala sa manor, maaari siyang magtanim ng mga halamang nagbibigay ng energy araw-araw. Masaya niyang nadiskubre na araw-araw siyang makakakuha ng 55 units ng spirit energy at iyon ay talagang napakaswerte para sa kanya. Inutusan niya ang halaman na tumubo at isang bagong spiritual sunflower ang umusbong mula sa lupa sa manor screen at ito na ang unang hakbang sa kanyang paglalakbay. Bigla-bigla na lang siyang may narinig na mga yabag sa di kalayuan at napahinto siya sa kanyang ginagawa dahil hindi siya pwedeng madiskubre. Ang pagkabuhay niya ay kailangang manatiling lihim dahil dito ay agad siyang tumakbo, ngunit hindi pa sanay ang katawan niya sa paggalaw at napagpasyahan niya na magtago na lang muna. Kaya't muli siyang humiga sa loob ng hukay at mula sa di kalayuan ay naririnig niya ang isang batang umiiyak. May isang batang babaeng nagsusumamo at may hinihiling na huling pabor para sa kanyang kuya,
may mga bagay na nagkalat at ang atmosfera ay naging mas madilim at mabigat. Isang batang babae ang nakasuot ng panluluksa at lumitaw ang luha sa mga mata nito, nakikiusap na hayaan siyang gawin ang huli niyang hiling para sa kanyang kuya. Isang lalaki ang nakatayo sa likuran niya at may dalang espada at inutusan ng batang babae na itapon niya na ang mga ritual paper sa hukay at pagkatapos ay susunugin niya ang bangkay gamit ang immortal fire nito. Nagmamakaawa naman ang batang babae at nakikiusap na huwag daw galawin ang bangkay ng kuya niya at bilang respeto na rin dahil magkaibigan din naman sila dati. Habang nakikinig si Zhang Wei mula sa kanyang hukay at palalim ng palalim ang tensyon sa sitwasyon at mukhang may hindi magandang mangyayari. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan at naalala ang kanyang nakababatang kapatid na si Zhang Qian. Namatay ang dating may-ari ng katawan habang nangongolekta ng mga halamang gamot upang mabayaran lang ang pagsasanay ng kapatid sa private school. Ang pangalawang lalaki naman ay si Lin Hao, ang kababayan nila na nakapasa sa pagsusulit ng Immortal Sect at naging chi refiner, at ginagamit niya ngayon ang pagkamatay ni Zhang Wei upang pilitin at pagbantaan si Zhang Qian. Malungkot na sinabi ni Zhang Qian na hindi kailanman nag-asawa ang kanyang kapatid dahil lagi nitong inuuna ang kanyang kapakanan. Nakiusap siya na bumalik ito kahit bilang isang multo dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala siya, ngunit tinuwanan siya ni Lin Hao at sinabi pang nasayang lang ang pilak na ibinigay niya rito sa mga kalokohang iyon. Idineklara niya na kung gusto pa ni Zhang Qian ng pera ay simula ngayon ay kailangan niya siyang pagsilbihan. Bigla na lang lumapit ang nakababatang kapatid patungo sa puntod ni Zhang Wei, at malakas na iniuntog ang ulo, isang bagay na lubos na ikinagalit ni Lin Hao, at sumigaw siya at nagtatakang tinanong kung ano raw ang ginagawa niya. Sa galit ay sinakal niya ito at sinabi na pagmamayari niya siya at hindi siya makapaniwalang nagtangka itong magpakamatay. Sinampal niya ito ng malakas, sinabing kailangan niya ng leksyon. Wala nang lakas si Zhang Qian at bumagsak siya sa lupa at sinabi kung may natitira pa bang kahit kaunting pagkatao si Lin Hao dahil lang sa paghahangad nito ng kapangyarihan. Biglang may malakas na tinig at punong-puno ng galit si Zhang Wei at may naglalagablab na mga mata ang sumulpat mula sa puntod. Napaatras si Lin Hao at takot na takot habang sumisigaw na patay na si Zhang Wei at kung paano siya nabuhay. Hindi na napigilan ng nakababatang kapatid ang kanyang luha nang makita ang kanyang kuya at masaya siyang bumalik ito. Ngunit hindi matanggap ni Lin Hao ang kanyang nakikita at siya mismo ang nagsuri sa bangkay ni Zhang Wei at sigurado siyang patay na ito. Napagtanto niyang si Zhang Wei ay naging isang zombie ngunit nanatili pa ang kanyang isipan. Naalala rin ni Lin Hao na kapag pinatigas ang ganitong katawan gamit ang tunaw na bakal, ito'y nagiging impenetrable o di matatablan. Natawa siya at tinawag ang magkapatid na kanyang maswerteng mga bituin at balak niyang gawing concubine si Zhang Qian habang bodyguard naman si Zhang Wei. Sa kanyang pagmamayabang ay inilabas niya ang kanyang espada at ipinangakong ipapakita niya ang mga bagong teknik sa espada na kanyang natutunan sa Immortal Sect. Tumakbo ang nakababatang kapatid kay Lin Hao para pigilan ito at nakiusap kay Zhang Wei na tumakas, ngunit malamig na sinabi ni Lin Hao na matagal nang patay ang kanyang kapatid at ngayon ay tutuluyan na niya itong tatapusin. Kumilos si Lin Hao upang umatake ngunit sinabi ni Zhang Wei na matagal na rin mula nung huli niyang natikman ang kanyang kamao. Tinuwanan lang ni Lin Hao ito at ano raw ba ang laban ng kamao sa isang cultivator. Sinuri ni Zhang Wei ang sitwasyon at hindi niya may kakaila na sa kalahating taon ng pagsasanay ni Lin Hao ay tunay nang lumakas ito. Samantalang siya ay isang spiritual sunflower pa lamang ang taglay at wala pang bean brother plant, ngunit baka may iba pang paraan para lumakas siya. Wala nang atrasan at tinanggap na niya ang katawan ng dating may-ari kaya dapat niyang tuparin ang huling hiling nito at umaasa siyang may maitutulong ang sistema. Napansin niya ang dalawang seksyon sa sistema na Plant Illustration Handbook at Zombie Illustration Handbook. Kabisado na niya ang unang seksyon ngunit nananatiling misteryo pa sa kanya ang Zombie Illustration Handbook kaya sinuri niya ito. Sa pagtingin niya sa impormasyon ay napagtanto niyang isa lamang siyang ordinaryong zombie ngayon at halos walang silbi maliban sa hindi niya nararamdaman ang sakit. Ngunit may posibilidad pa siyang ma-upgrade at maging isang headguard zombie o Ironhead zombie, ngunit nakalok pa ang lahat ng upgrade. Upang labanan si Lin Hao ay kailangan niya ng agarang pag-unlad, hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Lin Hao at isang malakas na atake ang pinakawalan niya. Napagtanto ni Zhang Wei na walang tiyak na gabay ang manual kung paano siya makakapag-upgrade. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kutob at ang susi ay nasa mga halaman ng manor sa loob ng holographic game.
Buo ang kanyang desisyon at inactivate niya ang system at pinilit ang katawan niyang zombie sa game na kainin ang isang spiritual sunflower sa manor. Hindi na tinag si Zhang Wei sa buong lakas na pag-atake ni Lin Hao at halos wala man lang pinsalang natanggap sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Lin Hao na ang bagong transform na zombie ay nagawang harangan ang kanyang buong lakas na pag-atake. Napuno agad ng enerhiya ang kanyang katawan at tumaas ang kanyang antas ng biglaan at tama ang kutob niya na ang mga zombie ay nakatakdang kumain ng mga halaman sa game system. Lahat ng espiritual na enerhiya ng spiritual sunflower ay lumipat sa kanyang katawan, at sa sandaling yun ang lakas ni Zhang Wei ay umabot sa great perfection ng unang yugto ng Qi Refining. Nabigla si Lin Hao at ngayon ay ramdam ang takot, at panunuyang sinabi ng ating bida na kalahating taon siyang nagsanay sa Immortal Sect bago marating ang Qi Refining stage, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin raw masira ni Lin Hao ang kanyang depensa. Ngumiti siya at buong tapang na nagsabi na sa kanya naman ngayon ang pagkakataon para umatake. Sumugod si Zhang Wei habang sumisigaw na parang karaniwang zombie at handang gantihan si Lin Hao para sa kapatid niyang babae. Napasigaw sa takot ang cultivator na si Lin Hao at sambit niya nang hindi siya mapapatay nito dahil isa siyang immortal. Ngunit nilamon si Lin Hao ng matinding takot at gulat kaya nawalan siya ng senyales ng buhay dahil sa sobrang sindik. Naguluhan si Zhang Wei ngunit hindi naman niya balak siyang patayin at mukhang sa mundo raw na ito ay nakakatakot pala talaga ang mga zombie na kaya nilang patayin ang kalaban sa takot sa simpleng anyo pa lamang nila. Biglang nagsalita ang system at sinaad na may nakitang bangkay sa malapit at nagtanong kung gusto niya ba itong kolektahin at kinumpirma naman ito ni Zhang Wei. May bagong uri ng zombie, normal zombie at mga katangian ay naisabay na rin kay Lin Hao na naging subordinate zombie. Napagtanto ng ating bida na ang Zombie Illustration Handbook ay may kakayahang automatikong kolektahin ang mga bangkay. Nasabik siya sa ideya na paano kung makahanap siya ng libingan ng mga Diyos at demonyo ay siguradong sobrang swerte niya. Lumilitaw na ang lahat ng zombies na nakolekta sa game system ay maaaring maisabay ang kanilang mga kakayahan sa main zombie na siyang bumubukas sa napakalawak na posibilidad. Kinumpirma ng system na nakuha na ng main zombie ang abilidad ni Lin Hao sa cultivation, at umabot na ito sa antas ng great perfection sa unang yugto ng Qi Refining. Napansin niyang naging mas maliksi at mas flexible na ang kanyang katawan at marahil ay dahil ito sa pagkakasabay ng katangian ni Lin Hao sa kanyang katawan. Buong-buo na ang kanyang pagkaunawa sa lakas ng system at naisip niyang kailangan na niyang pumili ng landas tungo sa immortalidad. Napagpasyahan niyang maghanap ng ligtas na lugar para magtago at magtanim ng mga halaman sa sistema at lumikha ng bagong mga zombie. Lumipas ang mga araw habang sila ng nakababatang kapatid niya ay naglalakad sa gilid ng gubat patungong Shenjie Village kung saan sila magpapalipas ng gabi, tinutukso niya ang kapatid dahil ang bagal na nitong maglakad. Paglingon niya ay napansin niya ang kapatid na tila pagod na sa paglalakbay at ang isa pang malaking dahilan ay nagdududa ito sa kanya. Nagsinungaling niyang sinabi sa nakababatang kapatid na ginagawa niya lang peke ang kanyang pagkamatay at bakit hindi daw siya naniniwala sa kanya. Ngunit may kakaiba sa kilos si Zhang Qian at napansin niya na hindi siya kumakain, hindi umiinom, at lalong-lalo na ay hindi siya napapagod at sinabi niyang hindi ito normal. Tinangka itong pagtakpan ni Zhang Wei at sinabing ito lang ay dahil sa final radiance of the setting sun at mas maganda pa nga raw ang kanyang kalagayan ngayon. Pero ang pagkilos ng dalaga ng isang hakbang na umatras ay nagpapakitang hindi siya kumbinsido. Naalala ni Zhang Wei na noong nagising siya bilang isang bangkay ay nagbiro pa siya kay Zhang Qian na nagkunwari lang siyang patay, pero hindi siya nito pinaniwalaan at agad na umatras ng 5 hakbang. Idinagdag pa niya na kaya nawawala ngayon si Lin Hao ay kinailangan niyang jumangle at bumalik sa kanyang sekta na mas lalong hindi pinaniwalaan ni Zhang Qian at umatras pa ng ilang beses. Dahil sa pagdududa nagsimula ito sa pagtatanong ng mga pagsubok kung tunay nga bang siya ang kapatid niya. Sa bawat maling sagot, tila ba pisikal ang epekto nito sa kanyang mukha, para bang pinarusahan siya sa bawat pagkakamali. Nang tanungin ang tungkol sa oras ng paggising ng matandang kapitbahay at mali pa rin ang sagot ni Zhang Wei, ay labis ang pagkadismaya ng kapatid. Sinubukan pa siyang tanungin tungkol sa mga larong pambata, mga pilat sa laban, at mga regalong natanggap nila noon, mga bagay na walang maalala ang ating bida. Unti-unting napagtanto niya na tunay ngang matagal nang patay si Zhang Wei ang may-ari ng katawan, at ayon sa modern medicine ay patay na ang kanyang mga brain cells kaya naman hindi na siya maaaring magmana ng mga alaala.
Nagkubli ang dalaga sa likod ng puno, punong-puno ng alinlangan at pag-aalala ang kanyang mga mata. Napagtanto ng ating bida na marahil ang tanging misyon na lang mula sa naiwan ng may-ari ng katawan ang kanyang namana. Binuksan niya ang system window upang alamin kung ano ang huling misyon ng dating Zhang Wei at pinindot ang Previous Life Mission button. Nakita niya roon na ang huling inaalala ni Zhang Wei bago mamatay ay ang kapakanan ng kanyang kapatid, ang kanyang kasalukuyang gawain, hanapan siya ng ligtas na matitirhan at matatag na buhay at kapag nakumpleto niya ang misyon ay may gantimpala siyang matatanggap. Mariing sinabi ni Zhang Qian, tanga ng luha at nakatikom ang kamao. Alam niyang patay na ang kuya niya kaya dapat wag siya nitong linlangin. Nakiusap itong huwag galawin ang katawan ng kuya niya at hayaan na lang siyang ilibing ito ng payapa. Napukaw ang damdamin ng ating bida at naunawaan niyang napakaswerte ni Zhang Wei na magkaroon ng ganoong kapatid. Malungkot niyang inamin na hindi talaga siya ang kuya niya na si Zhang Wei at hindi niya rin alam kung sino siya ngayon. Pero nangangako siyang gagawing masaya ang buhay ni Zhang Qian, gaya ng huling hiling ng dating may-ari ng katawan na si Zhang Wei. Hindi na napigilan ng nakababatang kapatid ang kanyang damdamin, niyakap niya ang ating bida at nagmakaawang sinabi na dalhin siya sa kanyang kuya upang makita niya ito. Pinagmuni-munihan niya ang kanyang kalagayan, mainit at flexible pa rin ang kanyang katawan dahil sa pag-absorb niya kay Lin Hao, ngunit wala na siyang nararamdamang gutom, pagod, o kahit antok. Gusto niyang umiyak pero hindi na niya talaga magawa, at napagtantong magiging malamig rin ba ang kanyang emosyon kapag nakabalik na siya sa Earth sa hinaharap. Sa wakas ay kumalma na si Zhang Qian at tila nakahanap ng konting kapanatagan sa mga sinabi ng ating bida. Nakarating sila sa Shenjie Village at napagtanto niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati nilang nayon dahil opisyal ng patay si Zhang Wei doon at matagal nang abandonado ang kanilang tahanan. Upang mapaniwala ang matandang pinuno ng nayon sa Shenjie na isa siyang immortal na cultivator, ginamit niya ang kanyang lakas at binasag ang pader sa isang suntok lang. Kalaunan, kinailangan din niyang ayusin ang nasirang pader bilang kabayaran. Tinanggap ng pinuno ng nayon ang nakababatang kapatid na si Zhang Qian bilang ampon at ginawa niyang opisyal na anak ito, at salamat na lang daw sa perang nakuha niya mula sa bulsa ni Lin Hao. Nang makatulog ang nakababatang kapatid, nakahinga ng maluwag ang ating bida dahil nakumpleto na niya ang kanyang misyon ng huling hiling ni Zhang Wei at pinagmamasdan niya ito ng may ngiti. Alam niyang mahaba ang landas patungo sa immortalidad, pero pag sumikat na siya at maging malakas ay balang araw babalikan niya si Zhang Qian. Lumitaw ang holographic na imahe ng binata sa interface ng system at maaaring mag-equip ng kagamitan ang kanyang katawan. Pinili niyang gamitin ang espada ni Lin Hao dahil wala pa siyang ibang sandata. Ngunit ikinadismaya niya nang sabihin ng system na bahagya lang nitong pinapalakas ang kanyang depensa. Lumipas ang ilang araw at masaya siya na natutunan niya ang maraming bagay sa 6 na araw mula nang dumating siya sa mundong ito. Sa panahong iyon, nakapagtanim siya ng 5 hanay ng 30 spiritual sunflowers na kabuuan. Sa hating gabi naman ng ika-7 araw, makakatanggap naman siya ng 32 unit ng espiritual na enerhiya. Sa oras na iyon, nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang mga halaman at nagbagong anyo sa hiyas ng mga lunti ang alon ng kapangyarihan. Nag-isip siya tungkol sa hinaharap isang landas na ngayon ay malinaw ngunit puno ng hiwaga. Nagpasya siyang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman sa system na makatutulong sa kanya sa labanan at pagtatanggol. Palalakasan din niya ang kanyang mga zombie upang makakain ng spiritual sunflowers at lumakas pa. Sa ngayon, nakakapag-ipon na siya ng 31 unit ng spiritual chi sa araw-araw at nakapagtanim na rin ng Bin Brother na 12 beses ang lakas ng pag-atake na nasa antas ng chi refining. Sa lakas niya ngayon, kaya na niyang tiisin ang mga suntok ng isang 5th layer chi refining gamit ang depensa ng 6 na knots, at 4 na beses ng buong lakas na pinsala gamit ang dwarf wintermelon plant at makakapaglagay pa siya ng sweet potato minestrap na nakapipinsala. Pakiramdam niya ay tunay na siyang malakas at handa nang tapusin ang misyon na iniwan ni Lin Hao noong siya ay buhay pa. Ngumiti siya at binuksan ang system sinabing ang misyon ni Lin Hao pagkatapos ng kamatayan ay siya rin pala ang simulan ng kanyang muling pagsilang. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang sistema na may mga gawain tulad ng manggulo kay Zhang Wei at kunin ang kapatid nito, ibalik ang mga nakolektang halamang gamot sa Jade Spring Sect, manatiling magpakailanman sa ilang mga kababaihan at iwasan ang zombie tide. Nagulat siya sa nakita at nag-isip kung ano ang ibig sabihin ng zombie tide at aminado siyang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mundong ito.
Kaya nagpasya siyang hanapin muna ang Jade Spring Sect bago gumawa ng mga susunod na plano. Sinuri niya ang isang bagay sa kamay niya, iniisip na isa itong gamit para sa paglalakbay sa loob ng sekta. Ikinumpas niya ito sa iba't ibang direksyon, at napansin niyang mas malakas ang kislap sa isang direksyon at sa tingin niya na malamang iyon ang tamang landas. Sa sandaling iyon, pinaandar niya ang kanyang enerhiya at nagbago ang anyo niya sa katawan na zombie ni Lin Hao. Maya-maya, may narinig siyang mga sigaw sa malapit, sinabing ang mga two-headed wolfhounds ay napakatibay at mahirap patayin. Napangisi siya at napagtantong may mga tao sa malapit na kasalukuyang nakikipaglaban. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang babaeng napalilibutan ng mga halimaw, humingi ito ng tulong ngunit inamin na kaunti na lang ang natitirang espiritual na enerhiya sa kanya. Habang pinipilit ipagtanggol ng dalawang babae ang kanilang sarili, pinag-usapan nila kung kaya pa nilang gamitin ang Jade Sword Technique ng 3 beses, umaasang may darating na tulong mula sa Marshall Brothers. Dito napagtanto ng ating bida na ang isa sa kanila ay senior sister ni Lin Hao sa sekta at isa itong pagkakataon para sa kanya na mapagkatiwalaan siya at bumalik sa kanilang sekta. Kumpiyansa sa kanyang lakas, sumugod siya sa labanan at sumigaw na narito na ang tulong. Biglang nagpaalala ang sistema na may mga materyales sa paligid na maaaring ipunan para masipsip ng mga halaman at tinanong kung gusto niya bang kolektahin ito. Nagulat siya ngunit pumayag agad at sinabing pag-aaralan muna niya ang mga tagubilin. Dahil dito nalito ang dalawang babae, at galit na sinabi na ang lakas loob naman ni Lin Hao na lokohin sila. Hindi natinag ang ating bida at pinagana niya ang absorption function at ginamit ang spiritual sunflower. Unti-unti itong nagbago, sinisipsip ang lakas ng two-headed wolfhound, at nag-evolve bilang spiritual sunflower twins at naging doble na ang produksyon ng espiritual na enerhiya. Labis ang gulat ni Zhang Wei na nagpapanggap na Lin Hao sa natuklasan niyang kakayahan ng sistema sa pagsasanib ng mga halaman at nilalang. Dahil sa pagsanib ng spiritual sunflower at wolfhound, lumilitaw na synthetic na malakas na bersyon ng kanyang sistema na mas lalong nakapananibik para sa ating bida. Habang tinatansya niya ang kalaban, napansin niyang 2 wolfhounds ang patay, at 6 na lang ang buhay. Pero dahil sa bagong upgrade, mas mabilis na ngayon ang produksyon niya ng espiritual na enerhiya. May apoy sa mga mata ni Zhang Wei habang sumugod siya sa labanan, sinisigurado sa mga babae na wala silang dapat ikatakot. Agad niyang pinatumba ang isang wolfhound gamit lang ang isang suntok, pero binalaan siya ng isa sa mga babae na mag-ingat. Sinakal naman niya ang ibang wolfhounds hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ng laban, tila walang anuman sa kanya nang itanong niya kung pwede bang sa kanya na lang ang lahat ng bangkay ng mga halimaw at pumayag naman ang mga babae, bagamat medyo naguguluhan. Nababahala sila sa ating bida ngunit sinigurado nitong kaya niya ang mga mahihinang nilalang na ito at ipaubaya na sa kanya. Ngunit napansin nilang naging pabago-bago ang kilos niya sa pakikipaglaban, at parang wala ito sa sarili. Patuloy siyang lumalaban gamit ang kanyang mga binti, sumisigaw, sumusuntok, at medyo kakaiba. Nalito ang isa sa mga babae, pero iniisip ng kasama niya na para sa kanila ang lahat ng ginagawa ni Lin Hao. Pero ang kasama niya ay nakaramdam ng kakaiba at nagsimulang magsisi ang isang blonde na babae sa naging trate niya kay Lin Hao dahil sa pinakakritikal na sandali, hindi ito tumakbo tulad ng ibang Marshall Brothers. Tahimik siyang nanalangin, kung makakabalik ng ligtas si Lin Hao sa sekta, tutuparin niya ang pangakong iyon. Samantala, namangha ang ating bida sa lakas niya ngayon dahil kayanan niyang patayin ang isang two-headed wolf gamit ang isang suntok lang. Ngumiti siya nang mapatay ang huling lobo at masaya niyang sabi na pang-anim na iyon. Bagamat duguan ang kanyang mukha, nakangiti pa rin siya at inalok ang mga babae na bumalik na sa sekta. Ngunit tila natakot ang mga babae at napansin niya ang kanilang reaksyon at tinanong kung may bagong halimaw ba. Gulat na gulat ang dalawa at nakiusap na huminto na siya at sapat na raw ang nagawa niya at hihintayin na lang nila ang pagdating ng mga senior brothers. Isang nakakabagabag na tanong ang bumalot sa isip ni Lin Hao kung naibunyag na ba ang kanyang lihim, at kung nakilala ba siya ng mga cultivator sa pamamagitan ng hininga, o baka dahil hindi siya gumamit ng mga teknik ng sekta. Alam niyang ang pinakamatinding lihim niya ay ang kanyang time traveling, ngunit ngayon, nahaharap siya sa mga tanong, kailangan ba niyang patayin sila para itago ito, pero masyado na siyang maraming nabasang nobela para isakatuparan ang ganoong bagay sa mga inosenteng tao. Isa sa mga babae ang tumuro sa kanyang kondisyon at nagbabala,
kung hindi niya gagamutan ang sugat, maaari siyang mamatay. Nalito ang ating bida, habang sa tabi niya, biglang may lumitaw na two-headed wolfhound at kinagat ang kanyang kamay. Banayad na iniuga-yuga ang ulo ng lobo, tila nag-iisip, ngunit nanatiling walang galaw ang nilalang. Bigla siyang napuno ng takot at akala niya nung una na dahil lang ito sa depensa pero ang totoo, hindi lang talaga daw sila nakakaramdam ng pinsala. Tumalikod siya at hinawakan ang kanyang pribadong parte at napagtanto niyang kung hindi siya nakakaramdam ng sakit ay ibig sabihin lang nito na hindi rin siya makakaramdam ng sarap. Masyado siyang nawala ng pag-asa at naisip na ang landas tungo sa immortalidad ay nangangailangan ng pagiging manhid, at siya'y nauna lang sa iba. Nagtanong naman ang mga babae kung ayos lang ba talaga siya, at halatang nag-aalala sila sa kanya. Ngunit naisip niyang alisin muna ang mga bangkay ng mga two-headed wolfhounds. Ipinaalala ng mga babae na ang mga iyon ay samsam ng digmaan, kaya mas mabuting ilagay daw ito sa storage bag upang hindi makatawag pansin sa iba pang halimaw. Ngumiti ang ating bida at pinagana ang interface ng kanyang sistema, inutusan ang lahat ng halimaw na ipadala ito sa kanyang manor, ang virtual farm niya na puno ng mga halaman. Lumitaw sa screen ang kanyang taniman at natuwa siya, nakakatanggap na siya ngayon ng 9 na unit ng espiritual na enerhiya bawat araw. Habang natatawa, naisip niya kung may mga kamag-anak o kaibigan kaya ang mga halimaw na iyon. Tinawag siya sa pangalan ng isa sa mga babae na Lin Hao, nagulat siya, at tinanong niya kung babalik na ba sila ngayon sa sekta. Isa sa kanila ang umami na matagal na silang nakikipaglaban, naubos na ang lahat ng elixir, at medyo gutom, ang isa naman ay nagsabing baka masarap kainin ang karne ng halimaw lalong-lalo na ang antas ng mga ito ay nasa chi-refining stage. Nanlaki ang mata ng ating bida sa kanilang suhestyon at agad itong tinanggihan. Pinilit naman ng mga babae na ipaliwanag ang sarili, sinabing kailangan lang nilang punan ang kanilang mga sikmura. Mariing sinabi ng ating bida na hindi siya gutom, pero inihain na ng mga babae ang storage bag na may laman na karne ng brute force bear bilang merienda na dapat sana ay welcoming dinner nila para sa kanya sa sekta. Ipinakita nila ang bangkay ng isang dambuhalang oso na nababalot ng gintong liwanag at tadtad ng sugat at sabi nila, sapat na raw yun para matikman ang lasa nito. Napatingin si Zhang Wei sa isang maliit na supot na dala nila, isang storage pouch. Ngunit hindi niya alam kung paano ito buksan. Kaya pinaganya niya ang sistema, at lumitaw ang abiso, may mga materyales na maaaring masipsap ng mga halaman sa kanyang estate at hiniling ng sistema na kolektahin niya ito, na agad kinumpirma naman ng ating bida. Namangha ang mga babae habang unti-unting nawawala sa kanilang harapan ang nahuli nilang hayop. Napasigaw sila sa takot at nagtatakang tinanong kung nasaan na raw ang Big Bear pa nila. Inakusahan nila si Lin Hao na sobra na, pero nag-alibay siya sa takot na tono, pasensya na, sobrang bilis ng kamay ko at handa akong magpaliwanag. Biglang may kakaibang nangyari, at nagsimulang tumindig ang buhok nila sa batok. Lahat sila ay napalingon at mula sa lupa, may lumabas na bulok na kamay. Napaatras sa gulat ang mga babae at napasigaw na isang zombie tide ang dumarating. Nagutos ang isa sa mga babae na bumalik agad sila sa tagpuan ng sekta at agad silang magtago sa loob ng isang large formation upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Subalit nagbitak-bitik na ang lupa, at unti-unting umahan ang napakaraming kamay ng mga patay, at nakapalibot sa kanila. Ang ating bida naman ay napatingala sa itaas, may nakita siyang figure na lumulutang sa liwanag ng araw, isang babae na may 2 tirentas ang buhok. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip niya kung bakit parang ang konti ng suot na damit ng babae at aniya, mas okay na raw iyon. Namangha ang ating bida sa tanawing iyon, isang misteryosang babaeng lumulutang sa himpapawid, na puno ng paghanga ang kanyang mga mata at naisip na ang astig na babae, sabay pinakita niya ang isang mahiwagang sandata sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man siya makabawi, bigla itong nawala na labis na pinagtataka ni Zhang Wei. Nagkakagulo na sa paligid at muling bumalik ang pagkataranta, napasigaw ang mga babae habang papalapit ang hukbo ng mga zombie. Nadapa ang isa sa kanila, at inabot siya ng kamay ng isang patay, hinablot ang kanyang malambot na hita. Agad na sumugod ang ating bida at sigurado sa sarili na maililigtas niya ang babae. Pinagana niya ang sistema at tinangkang pagsamahin ang kapangyarihan ng Bean Brother Plant at ng bangkay ng Brute Force Bear. Napagtanto niyang hindi naging ganap ang pagsasanib dahil hindi kompleto ang katawan ng oso pero sapat na raw yun para patumbahin ang zombie.
Ginamit ni Zhang Wei ang lakas ng oso para patindihin ang kanyang atake at buo ang tiwala niya sa sariling lakas. Ngunit hindi bumibitaw ang zombie sa binti ng babae at isa na namang panibagong problema. Sa gulat ng babae, lumipad siya paitaas habang desperadong humihingi ng tulong ngunit nasiyahan naman ang ating bida sa kanyang nakikita. Sa huling sandali, nasalo ni Zhang Wei ang blondeng babae at tinadyakan palayo ang mga zombie habang nakayakap siya sa kanya. Napasigaw ang babae, at inalerto siya na lumingon dahil nasa likod na ang mga zombie. Nagsimula silang tumakbo at napapaligiran na sila, kailangan na nilang makahanap ng paraan para makalabas sa kaguluhan. Sinabi ng babaeng blonde na habang nasa ere siya, napansin niyang may ligtas na direksyon kung saan walang zombie tide. Agad na inutusan ng ating bida ang lahat na tumakbo sa itinurong direksyon, habang ipinapakita ang kanyang katapangan. Sa pagharap niya sa isang zombie, sinabi niya ng may pagbabanta, tumingin ka pa, masasapol ka talaga. Tinuhag naman niya sa ilong ang isa pang sumunod na zombie dahil nangahas din itong tumingin sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya, pinabagsak ang zombie sa lupa habang inaatake ang isa pa ng sabay. Makalipas ang ilang oras, nakahinga ng maluwag ang mga babae, at masaya ang ating bida dahil wala ni isa sa kanila ang may galos. Nagpasalamat ang mga babae kay Lin Hao na may pagkamangha sa kanyang lakas, pinaghihinalaang nagsasanay siya ng art of body refining. Unti-unting lumapit ang mga senior sister ni Lin Hao, nagpapahiwatig ng pasasalamat, habang naramdaman ng ating bida ang halo-halong emosyon. Gayunpaman napagtanto niyang kapag labis niyang ipinakita ang lakas niya, maaaring mabunyag ang kanyang pagiging zombie, bagay na nagpapakaba sa kanya. Nagreklamo siya at nagdahilan na masakit ang buo niyang katawan at nakaramdam siya ng kakaibang impluwensya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nagpasya siyang mahiga upang hindi siya matukso ng masasamang enerhiya na gumugulo sa kanyang kalooban. Ngunit sa paningin ng mga babae, nakakatawa ang kilos niya at tinitigan nila siya ng masama at sa isip nila ay sinasadya niya ito sa paraang tumatanggi siya. Pinag-aralan ni Zhang Wei ang mga alaala ni Lin Hao at napagtanto niyang ang pagdating ng zombie tide ay sanhi ng pagbagsak ng isang transcending heavenly lord, isang makapangyarihang nilalang na lumampas sa hangganan ng tribulation. Gayunpaman inamin niyang kulang pa siya sa kaalaman tungkol sa mga cultivation realm, qigong training methods, at heavenly treasures, na maaaring makaapekto sa pag-unlad sa kanyang cultivation. Sa puntong iyon, dumating ang isang bagong karakter na masayang tinawag ang dalawang babae na mga junior sisters at natuwa na ligtas silang nakatakas. Tuwang-tuwa ang mga babae, at tinawag ang bagong karakter na Senior Brother Wang, at si Wang ay isang genius na nakamit na ang level ng chi refining sa ikatlong antas at tiwala ang mga babae na makakabalik na sila sa sekta ng ligtas. Ngunit may masamang kutob ang ating bida at ayon sa sinabi ng mga babae kanina, umalis si Wang para dalhin ang reinforcement, ngunit bumalik itong mag-isa. Ngumiti si Wang at binati si Lin Hao, may kakaiba at malamig na tono, at sinabing ikinagagalak niya siyang makilala. Ngunit biglang nagbago ang kanyang anyo at nagsalita ng may pagbabanta, at sinabing wala sa kanyang problema kung may isa pang papatayin, nang inag naman ang babaeng blonde at nagtanong kung bakit niya iyon nasabi. Walang pakialam si Wang, inilabas ang espada nito at sinabi niyang kukunin niya ang lahat ng halamang gamot na kanilang nakolekta at gagamitin niya ito bilang pambayad para sa pagtanggap sa inner sect, at halatang halata na ang kanyang pagkaobseso sa katayuan. Nagpakawala siya ng enerhiya at sumigaw na ang inner sect lang raw ang may pinakamagagandang resources, mataas na techniques, at training mula sa matatandang elders at doon makakamit niya ang immortalidad. Sinugod niya ang mga babae at sinakaw sila at inutusan na ibigay ang lahat, habang nagmamakaawa ang mga dalawang babae na huwag niyang gawin ito, dahil kapag nawala ang mga halamang gamot na kanilang nakolekta ay tiyak na tatanggalin sila sa sekta. Samantala, nanatiling kalmado si Lin Hao, pabirong sinabi, na ang breakthrough ay kusa nang lumapit sa kanya. Pinagana niya ang kanyang sistema at nagpausbong ng isang spiritual sunflower. Nang makuha ay kinain ito ng ating bida habang ang lahat ay nagtataka kung ano nga ba ang ginagawa niya. Namangha si Senior Brother Wang na ang spiritual energy ng bulaklak ay kumalat sa paligid at isa itong napakahalagang kayamanan. Nilamon siya ng kasakiman at sumugod kay Lin Hao, inutusang ibigay sa kanya ang bulaklak dahil ito raw ang magiging susi niya na makapasok sa inner sect. Ngunit nanatiling walang pakialam ang ating bida, at patuloy lang nangumunguya pa ng bulaklak habang panunuyang inalok si Wang ng isang tikim.
Galit na umangal si Wang at nagtataka, ngunit iniwan lang siya ni Lin Hao at tumalikod dahil may isang hangal raw na naiinggit kapag nakikita niyang may kumakain na iba. Nawala sa sarili si Senior Brother Wang at hinabol si Lin Hao, at habang nagkakagulo ang paligid nag-uusap ang mga babae habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Hindi nila akalain ng blonde na babae na magagawa iyon ng kanilang Senior Brother Wang, at nagpapaalala naman ng isang babae na huwag daw nilang kalimutan na si Lin Hao ang nagligtas sa kanila. Nagpatuloy sila sa direksyon na ligtas at walang zombie tide at nagpasya silang bumalik na sa sekta, kampanteng malalampasan ni Lin Hao ang panganib. Samantala, naglalakad si Wang sa madilim na gubat at galit na sumisigaw kung saan nga ba ito pumunta. Napansin niya ang biglaang paglitaw ng mga grupo ng zombie sa likuran, at sa grupo na iyon kabilang ang ating bida na nagpalit sa tunay nitong anyo at may nakakatakot na ngiti, ginawa niya iyon para hindi siya makilala ni Wang. Laking gulat niya nang mapansin na hindi siya inaatake ng iba pang zombie at tinitrete siya bilang kapwa nila. Pinagana ni Wang ang kanyang Jade Spring Sword Technique, at lumiwanag ang paligid sa bughaw na enerhiya. Namangha si Zhang Wei sa liwanag nito, at naisip niyang sa liwanag na inilalabas nito ay kayang-kaya niyang maglakad kahit gabi dahil sa espadang iyon, ngunit nagtanong rin siya sa sarili kung gaano kalakas ang konsumo ng enerhiya ng teknik na iyon. Sumugod si Wang na puno ng galit at pinuksa ang mga zombie gamit ang bughaw na liwanag ng kanyang espada. Tahimik na pinanood ito ni Zhang Wei, at malamig ang ekspresyon na sinabing malupit nga si Wang. Ipinagmalaki ni Wang na naubos na niya ang mga zombie at tinawag si Lin Hao na lumabas na siya dahil ligtas na sa paligid at pinatay na raw niya ang mga zombie. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon at isang buong hukbo ng zombie ang sumugod mula sa dilim at pinalibutan si Wang. Natagpuan naman ni Zhang Wei ang sarili niyang nakahiga sa lupa habang si Wang ay humaharap sa bagong banta. Bagamat may tapang ang ating bida, mas pinili niyang umiwas muna sa labanan at nagdahilan siyang inaalagaan lang niya ang katawan ni Zhang Wei at hindi dahil sa takot sa kalaban, dahil nangako din siya sa nakababatang kapatid na si Zhang Qian na gagamitin ang mukha na iyon sa kasikatan at hindi hahayaan na masugatan ito. Napansin ni Senior Brother Wang na may kakaiba, na nawala si Lin Hao matapos pumasok sa loob ng kagubatan. Nang maramdaman ang panganib, agad niyang ginamit ang swift step technique para makaiwas sa pagkapalibutan. Paalala niya sa sarili na huwag hayaang palibutan ng kalaban at nagpasya siyang manatili sa lugar na bukas para mas madaling makagalaw, at maghihintay siya ng saglit na kasing tagal ng isang sindi ng insenso at kung walang magbago ay atres na siya. Sumiklab ang galit sa kanya habang galit niyang sinumpa si Lin Hao, inakusahan itong madamot dahil hindi ibinigay ang espiritual na halaman na kailangan niya. Pangarap niya, kung maibibigay niya ang halaman sa Alchemy Pavilion at makapasok, tataas ang kanyang katayuan at kahit maging manggagawa lang, mas mabuti na raw iyon kaysa mamatay siya sa paglusob ng mga zombie. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pagdating ng malakas na enerhiya mula sa likod niya at ramdam niya na nasa malapit lang ang espiritual na halaman sa paligid. Nakangisi si Zhang Wei at iniisip na ang pinakamahusay na depensa ay ang pag-offense. Gagamitin niya ang kanyang lakas at pinakawalan niya ang mga kumikislap na bilog at ang kalaban ay agad na tumugon sa mga ito. Excited si Wang nang makita ang spiritual sunflower, at di niya alam na isa pala itong patibong. Tumakbo siya ng mabilis at akala niyang duwag lang si Lin Hao o di kaya napatay na ng mga zombie kaya naiwanan ang halaman, ipinahayag niyang tagumpay iyon at inaangkin ang halaman. Nasa kamay na niya ang spiritual flower at naisip na ang gagawin na lang niya ay ihatid ito sa Alchemy Pavilion. Mabilis siyang umakyat sa puno habang hawak ang espiritual na halaman, pero bigla siyang bumangga sa isang punong kahoy at may kumislap na pagsabog sa kanyang mukha. Dahil doon nawalan siya ng balanse habang umiikot sa ere at nagpapadyak ng kamay, pabagsak siyang nahulog. Galit na pinagsabihan siya ni Zhang Wei na isa siyang taksil, mapagkunwari at sakim dahil kapalit ng sarili niyang kapakanan ay kaya niyang pumatay ng kapwa-disipulo at tinawag niya itong isang makasariling kapitalista. Nagpatuloy si Zhang Wei sa panunukso at sinabing naghahangad siya ng immortalidad ngunit hindi pinapaunlad ang puso, at kailan may hindi siya magtatagumpay. Handa na sanang lumaban ang ating bida, pero bigla niyang napansin na malubha na pala ang kanyang sugat at sa katunayan, patay na siya, at dahil doon mas nagulat siya sa nangyari. Biglang lumitaw ang interface ng system sa harap niya, nag-aalok na kolektahin ang bangkay ni Wang.
Napaisip naman si Zhang Wei kung mas malakas na ba talaga siya kaysa sa inaakala niya. Nakilala ng system ang katawan ng bangkay, na si Wang Tianliang na isang ordinaryong zombie na may mababang fire spirit root at nasa ikatlong antas ng chi refining stage. Nang makita ang iniwang pangalawang misyon ni Wang Tianliang ay nadismaya siya dahil hindi na niya makokomplito ito at hindi na maaring patayin muli ang patay. Ngumiti siya hawak-hawak ang isang storage bag at habang pinagmamasdan ito ay ito daw ang pinakamalaking tropeyo niya. Sinuri niya ang laman ng storage bag ni Wang, at may spiritual stones, mga scroll ng teknik ng Jade Spring Sect, ngunit napansin niya ang kakaibang amoy. At nakita niya ang kalahating katawan ng brute force bear at natuwa siya sa natagpuan dahil sapat na raw ito para makumplito ang synthesis ng kanyang Bean Brother plant. Nakatagpo rin siya ng mga halamang may espiritual na enerhiya, posibleng bahagi ng misyon ng kanilang pagkolekta, at bukod pa roon, nakakita siya ng mapa. Matapos timbangin ang kanyang mga resources, napagtanto niyang sapat na ang spiritual energy, kasanayan, at mapa para sa susunod na yugto ng kanyang lakbay. Wala na rin siyang kailangan, hindi siya nagugutom, nauuhaw, o napapagod at nagpasya siyang maglaho sa gitna ng mga zombie at mag-cultivate hanggang sa maabot niya ang antas ng Heavenly Lord. Habang pinag-aaralan ang mapa, napansin niya ang lugar na tinukoy, Two-Headed Wolf's Cave Dwelling, at nagdesisyon siyang pumunta roon. Nang makarating siya, nakita niya ang malawak na bunganga ng kuweba na napapalibutan ng makapal na halaman. Bago pumasok, sinubukan muna niyang tikman ang isang spiritual sunflower, para gumawa ng liwanag. Napagtanto niyang mali ang kinuha niyang item, at nang makuha na ay sinindihan niya ito gamit ang spiritual energy. Bigla niyang natano ang mga kumikislap na mata mula sa dilim, pinalilibutan na pala siya ng mga mababangis na asong may dalawang ulo. Ninervyos siya at tinangkang pahupain ang sitwasyon, pero napagtanto niyang seryoso na ito. Napansin nito ang reaksyon ng mga lobo sa hawak niyang bagay na mula kay Wang kaya naisip niyang subukan ito. Dahan-dahan niya itong inilapit, at nagsimula silang sumunod sa nagliliyab na patpat na parang masunuri na aso. Itinaas ng bida ang kanyang kamay at itinapon sa unahan ang nagliliyab ng patpat upang madistract ang mga halimaw. Napagtanto niya ang katotohanan, ang lalaking pinaghihinalaan niya na si Wang ay siyang ang traidor na ginamit ang mga lobo upang patayin ang kapwa at disipulo para sa pansariling pakinabang. Sa galit, ginamit niya ang isang makapangyarihang teknik, at pinagputol-putol ang mga lobo gamit ang mga kumikislap na talam at sa isipan niya isinisigaw na isang hayop si Wang. Lumipas ang ilang oras, nanatiling tahimik ang bungad ng kuweba habang dumarampi ang ulap ng hamog. Sa loob, nakaupo ang ating bida sa harap ng holographic interface system, pinagmamasdan ng lima niyang hanay ng mga spiritual sunflower, na ngayon na-upgrade na sa spiritual sunflower twin at ngayon ay ramdam niya ang malaking pagtaas sa kanyang lakas. Ngunit ngayon, may bago siyang problema kung paano siya magsisimulang mag-cultivate kung hindi niya alam ang pinaka-basic na paraan. Iniulat ng holographic system interface na ang kanyang spiritual sunflower twin ay lumilikha ng 60 espiritual na enerhiya bawat araw, kasama ang dagdag na likas na unit. Parami ng parami din ang kailangan upang makaangat sa susunod na antas. Naalala niyang nakakain na siya ng 5 spiritual sunflower twin, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay nasa ikatlong antas na. Ngunit wala pa rin siyang alam na cultivation technique upang magamit ang lakas ng buo. Upang simulan ang landas tungo sa immortalidad, kailangan muna niyang i-activate ang kanyang spiritual roots. Alam niya na mas mataas ang kalidad ng spiritual roots, at mas malaki ang potensyal sa cultivation. Naaalala niya ang mga espesyal na immortal na talento at mga divine bodies na sinasabing ang heaven at earth ay nagpapadala ng visions at sila ang mga nagiging pinuno ng malalakas na sekta sa hinaharap. Para sa ating bida naman, maaari niyang isynchronize ang mga natipon na zombie templates sa katawan ni Zhang Wei, at ang katawan na iyon ay maaaring paunlarin, ngunit ito rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Napagtanto niyang hindi lang ang kakulangan niya sa kaalaman sa cultivation ang problema, kundi ang katotohanang sobrang patay na siya na pati mga zombie ay kinikilala siyang kasamahan. Kung mahuli siya ng mga makapangyarihang tao, maaari siyang mapulbos at gawing gamot pampalibog. Naalala niya si Senior Brother Wang na naghahanap ng paraan para palakasin ang sarili kahit mahina ang kanyang spiritual roots, at kasama na rito ang pagpapalit ng spiritual roots niya,
pag-angkin ng katawan ng iba, pagpapalit ng dugo, at mga gamot na nagpapalinis ng butot utak. Mayroon din daw maalamat na medikal na gamot na bihira at marami pang paraan na pinaniniwalaan niyang matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsali sa inner sect. Naisip ng ating bida na mas maganda kung kaya niyang magtanim ng sarili niyang miracle medicine, palakihin at ibenta ito. Bigla na lang nagpakita ang system ng listahan ng mga misyon ni Senior Brother Wang at lumalabas na natapos na pala niya ang ikalawang misyon, ang makaligtas sa pagsalakay ng mga zombie tide, dahil ligtas siyang nakikihalubilo sa kanila at binigyan niya ng malaking pag-aprobo ito. Natutuwa siya dahil napagtanto niyang hindi lahat ng katawan ng zombie ay walang silbi at magagamit niya ngayon ang gantimpala ng mga misyon ni Wang upang maresolba ang kanyang problema sa cultivation. Bahagyang ngumiti ang ating bida at lumabas na sa kuweba at bukod pa raw sa gantimpala ay kailangan din niyang gawing angkop sa cultivation ang katawan ni Zhang Wei at buo ang loob niyang sumali sa inner sect. Lumipas ang ilang araw at may nakita siyang binatang bugbog sarado at duguan, at iniutos ng isa na kunin ang palakol ng ama nito para sa ganti. Pinagtatawanan nito ng ilang lalaki, tinatanong kung makakabayad ba ito dahil binibigyan na nila siya ng maraming pagkakataon at nararapat lang daw ito sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ng bida ang lalaking sugatan habang naglalakad siya papalapit. Hinawakan niya ang ulo nito at nakita niya ang malalalim nitong sugat, at naalala ang karanasan sa dati niyang mundo kung saan tatlong hangal ang pumatay sa isang binatilyo sa parehong paraan. Puno ng galit ang kanyang puso at kung dati wala siyang magawa sa mundo niya, ngayon sa mundong ito ay pagbabayarin niya ang mga hangal. Isa sa mga kalaban ay sumigaw sa takot, kung siya ay may kakayahan ay babalakin daw niyang tawagin ang tiyuhin niya para harapin niya ito. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang bida, isang malupit na pagdakma sa mukha nito at binaon ang mga daliri. At pagkatapos ay tinanggalan niya ito ng mukha, napasigaw na lang ang lalaki at duguan ang mukha at umiiyak sa sakit, habang ang iba ay natigilan at nanunood sa takot. Sumunod ay kinuha naman niya ang hawak ng isang hangal, at pagkatapos ay makikita na lang ang maliwanag na hudyat na pinatay niya ang isa sa mga kasamahan nito. Tumayo ang ating bida, hawak-hawak ang pala at basang-basa ng dugo at may nakakatakot na titig. Isa sa mga hangal ay nanginginig sa takot, nang makitang wala na sa lugar ang ulo ng kasamahan niya. Nagmakaawa ito at lumuhod, sinabing nagsisisi na siya at nakiusap na pakawalan na lang siya. Ngunit malamig ang sagot ni Zhang Wei na hindi niya pa naman talaga nauunawaan ang kasalanan nito, bagkus naiintindihan niya lang na mamamatay na siya. Sa sindek, napasigaw ang hangal pero hindi siya nakatakas, tinamaan ito sa tuhod ng walang alinlangan. Tinitigan ng ating bida ang sugatang biktima habang hawak ang maliit na pala, at sinabi niya sa biktima na nakuha nila ang parusang nararapat sa kanila at tinanong niya ito kung makakayanan niya pa ba. Ngunit huli na, nawala ng buhay ang mga mata nito, kaya ipinikit na lang ni Zhang Wei ang mga mata ng binata para matahimik ang kaluluwa nito. Nakaupo siya sa tabi ng patay na binata, habang ang mga kalaban ay nakahandusay sa paligid. Biglang lumitaw ang isang mensahe sa sistema na may natagpo ang bangkay at tinanong kung gusto niya bang kolektahin ito, at walang pag-aalinlangan, pinili niya ang kolek. Sa isang iglap, ang kanyang kaluluwa ay lumipat sa katawan ng patay na binata, at matapos na makumplito ang proseso ay isa na naman siyang bagong undead warrior. Iniulat ng system na tagumpay ang transformation at ang katawan ng binatang pinili niya na ngayon may kumikislap na berdeng mga mata at ang pangalan nito ay si Wang Fa. Sa harap niya, nanginginig sa takot ang isang lalaking hangal at hindi makapaniwala sa nasasaksihan nito. Inayos niya ang na-dislocate na buto at napagtanto ng ating bida na kailangan niya ng sariwa at bagong bangkay para hindi madaling mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kumuha siya ng PC at naalala niya ang 3 araw na imposibleng pumatay ng taong matagpuan, at imposible ring magligtas, at wala siyang magawa sa loob ng saklaw sa pagsalakay ng zombie tide. Ngayon, tinitigan niya ang isa sa mga bihag at sinabing kung isa siyang halimaw ay wala siyang karapatang magsalita tungkol sa moralidad. Nagpasya siyang gamitin ang bihag bilang pain at ipinapakita ng mapa ni Senior Brother Wang na malapit lang sa paligid ang bakas ng isang brute force bear na may matinding lakas. Makalipas ang ilang sandali isang dambuhalang oso na may nagliliyab na mga mata ang umuungol habang papalapit sa bihag. Isa sa mga nakaligtas ang napasigaw sa takot, humihingi ng tulong at nangakong magiging alipin kapalit ng buhay,
ngunit huli na dahil naaakit na siya ng halimaw. Isang naghihingalong lalaking pain ang galit na nagsabing kahit maging multo siya, hinding-hindi niya patatawarin ang lalaking nakaupo sa itaas ng puno. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa sanga ng puno, at nasa harap niya ang isang holographic screen na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa dating may-ari ng katawan na si Wang Fa. Lumalabas na ang batang ito ay mabait at mahinahon, at bago mamatay ay hindi nag-iwan ng anumang misyon na may kaugnayan sa paghihiganti. Tumalon siya ng matuling paibaba mula sa sanga, at inatake niya ang dambuhalang oso ng biglaan, pinabagsak ang ulo nito gamit ang isang makapangyarihang sipa. Matapos ang labanan, inalok siya ng sistema na kolektahin ang bangkay ng 3 hangal, ngunit may paghamak niya itong tinanggihan at hinayaang mabulok sa lupa. Nagbago ang tagpo ng eksena, isang magandang dalaga na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakatayo sa harap ng malaking hagdanan patungo sa templo, at tinawag niya ang susunod na magpaparehistro. Napatingin siya sa ibaba, halatang nagulat sa kung sino ang nakatayo sa harap niya. Ang ating bida ay suot na ngayon ang ibang kasuotan at isang kakaibang maskara, nagbigay pagbati siya at ipinakilala ang sarili bilang si Wang Fa. Siya ay 13 taong gulang na lalaki na dumating sa Jade Spring Sect upang makamit ang immortalidad. Isa-isa na ring lumapit ang ibang bagong dating sa mesa ng pagpaparehistro, nagbigay bati at isinisigaw ang kani-kanilang pangalan, nabilang naman ng dalaga ang nagpaparehistro na nasa 56 na kabuuan. Ipinaliwanag ng dalaga na sa bawat 300 na ordinaryong tao, 3 lamang ang maaaring makapasok sa landas ng cultivation, at ang mga may pambihirang kakayahan ay napakabihira. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ipinaalala na ang cultivation ay hindi lang tungkol sa likas na galing, kabilang din dito ang pag-refine ng elixir, paglikha ng mga artifact, pag-cultivate ng isip at pangunawa sa Dao. Ipinagmamalaki rin niyang sinabi na ilang taon na siyang nagsasanay at ngayon ay pagkakataon na niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ng mga mortal. Ngunit nasira ang lahat ng plano dahil sa kaguluhan dulot ng zombie tide, at hindi pa rin nakakabalik ang mga elders ng sekta para siyasatin ang paligid. Inanunsyo ng dalaga na ang susunod na hakbang ay ang pagpasa sa 3 pagsubok ng sekta, at pinaalalahanan ang lahat na bigyang pansin ang kanilang spiritual shuttle. Bigla na lang lumipad sa itaas niya ang isang dambuhalang ibon na agad niyang tinanaw at nakasakay rito si Elder Ma. Nagpakilala ang dalaga bilang Wang Yiling at magalang na binati si Elder Ma na isang matandang lalaking may uban na balbas. Nakasimangot ang Elder at sinabi na wala ni isa mang may natatanging kakayahan sa mga sinusubok, at iniutos na paalisan ang lahat. Sinubukan ni Wang Yiling na magpaliwanag, sinabing ang kanilang sangay ng sekta na Jade Spring Sect ay nasa kabundukan at kulang na kulang sa mga tao, kahit palibo-libo ang dumadagsang aplikante taon-taon. Ngunit sagot ng matanda, kapag nawala na ang panganib ng zombie tide, babalik ang lahat ng puwersa sa main sect. Hindi natutuwa ang Elder at natatakot siyang mapuno ang sekta ng mga karaniwang tao, at malamig na tingin niya tinanong kay Wang Yiling kung siya ba ang mananagot. Pagkatapos inaktibo ni Elder Ma ang paggamit ng makapangyarihang martial art, at lumitaw ang isang gintong liwanag na bomb alert sa mga estudyante. Sa seryosong tono, tinawag ni Wang Yiling ang teknik na ito bilang Foundation Building Secret Art Shenkun Sleeve. Itinuro ng matanda ang isang grupo ng mga bata at ipinaliwanag na sila ang susubukan. Biglang sumibat sa hangin ang isang lumilipad na espada, kasabay ng isang tinig na inaakusahan si Elder Ma ng labis na panghihimasok sa proseso ng pagpili ng mga kasapi ng sekta. May nagtanong sa sarkastikong tinig kung ilang pakinabang na ang nakuha ni Elder Ma mula sa mga mortal lords. Tinanggihan ni Elder Ma ang paratang at sinabing ang nakatatandang disipulo ng Sword Pavilion na si Jiang Zaiyu ay walang kaugnayan sa kanya, kundi sa Sword Pavilion mismo. Maya-maya, isang dalagang may magandang kasuotan ang lumutang sa ere sa ibabaw ng entablado. Ngumiti siya at sinabing si Elder Ma, na pansamantalang humalili bilang pinuno ng pavilion, ay masyado nang nadadala bilang opisyal at nakalimot na sa kanyang mataas na katayuan. Magalang ngunit may paninindigan siyang binati ni Wang Yiling bilang eldest senior sister at nagpapakita ng kumpiyansa sa bawat salita't kilos. Galit na pinaalalahanan siya ni Elder Ma na ang kanyang guro ay ang Lord of the Sword Pavilion ng sektang iyon, pero hindi ito ang dahilan para bastyusan niya ang mga nakatatanda, at binalaan niya si Jiang Zaiyu na mukhang hindi siya magpapatalo sa usaping ito.
Ngunit may kaunting halakhak, sinagot ni Jiang Zaiyu, na bilang disipulo ng Sword Pavilion, tungkulin niyang sundin ang matuwid na landas at labanan ang kawalang katarungan, kahit pa hindi ito ikatuwa ng iba. Lumapag siya sa harap ni Elder Ma, dala ang matinding determinasyon at kumpiyansa at lalong uminit ang tensyon. Tinawag niya ang kanyang espada, at sa isang kisap mata ay damapo ito sa kanyang kamay. Bilang tugon, inaktibo ni Elder Ma ang isang teknik sa depensa at naghanda sa sagupaan. Napapalibutan ng makapangyarihang enerhiya, idineklara ni Elder Ma na gaganap siya bilang ang kanyang master, at nais niyang subukan kung hanggang saan na ang inabot ng cultivation ni Jiang Zaiyu sa nakaraang kalahating taon. Sa di kalayuan, masigasig na pinapanood ng pangunahing tauhan ang labanan habang kumakain ng pakwan. Masaya niyang sinabing magiging interesante ito, isang direktang disipulo ng Sword Pavilion laban sa isang tiwaling elder. Pagkatapos maubos ang pakwan, lumapit siya kay Wang Yiling at sinabing dapat ay may commentator sa laban. Nalito naman ang babae at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ng ating bida na gusto ng mga tagapanood ang mga detalye, antas ng cultivation, mga teknik, tagumpay at kabiguan. Nang marinig ito na inisiwang Yiling at sinabihang bastos ang ating bida. Natakot ito, kaya agad siyang nagbago ng tono at tumayo ng matuwid. Pinuri si Elder Ma sa immortal arts nito at ang natural na talento ni Jiang Zaiyu bilang pambawi. Ngumiti si Jiang Zaiyu at sinabi, ang kapalaran ng tao ay parang ulap, pabago-bago at hindi inaasahan at mayroon ding tunay na dragon na nakatago sa gitna nila. Idinagdag niya na dapat pantay ang pagtingin sa lahat ng estudyante. Napahanga si Elder Ma sa pananaw ni Jiang Zaiyu at sinabing maswerte ang kanyang sekta na magkaroon ng isang tulad niyang disipulo. Ngunit nagduda siya sa binatang may maskara at sinabi niyang masama ang ugali nito at baka maging isang mapanganib na demonyo kung siya'y maging cultivator. Tumutol si Jiang Zaiyu sa mga sinabi ng elder at pinahayag na nais niyang subukan mismo ang kakayahan ng ating bida. Sa isip ng ating bida, napansin niyang si Jiang Zaiyu ay halos kasinlaki ng kanyang orihinal na katawan, at napagpas siyang malamang maganda ang pagkain sa sekta nila. Matapos siyang suriin na mangha si Jiang Zaiyu sa potensyal ng binata, pero napansin niyang mahina ang pulso nito kaya hindi niya madama ang mga nakatagong kakayahan. Sa loob-loob ng ating bida, ito ay dulot ng kakaibang katangian ng kanyang katawan matapos matransform sa katawan ni Wang Fa at kaagad na ma-preserve ang mainit na kondisyon nito, kaya't hindi ito mapapansin ni Zaiyu. Upang itago ang katotohanan, nag-imbento siya ng katawa-tawang kwento tungkol sa kanyang pagkakapanganak at milagrosong paggaling mula sa isang mahiwagang halaman, ngunit halata kay Jiang Zaiyu na hindi siya kumbinsido. Tahimik na pinagmamasdan ni Elder Ma ang ating bida at naisip na tila maraming kakaibang karanasan na ang dumaan sa kanya, kaya't iniisip niyang siya ay anak ng tadhana, at ngayon naiintindihan na niya kung saan nanggagaling ang kaiabangan nito. Walang katiyakan tumingin si Jiang Zaiyu pero gusto niya munang masukat ang lakas ng ating bida kaya inutos niya na atakihin siya. Bigla niyang hinawakan ang pulso nito, at isinagawa ang pagtapon kasabay ng sigaw ng pangalan ng teknik na turn-around shoulder throw. Nabigla naman si Jiang Zaiyu sa ginawa ng ating bida, at sa sumunod na sandali didikit na sana ang dalawang malalaking pakwan nito sa katawan ng ating bida, subalit ginamit niya ang spiritual chi para pigilan ito. Nagsimulang namula ang kanyang pisngi at binawi ang kamay mula kay Wang Fa at lumayo. Takot sa maaaring mangyari sinipa siya at agad na inalok ni Jiang Zaiyu na si Elder Ma na lang ang susubok sa kanya. Tahimik lang ang matanda habang pinagmamasdan ng ating bida na nakahilata sa lupa, habang isang ibon ay lumilipad sa itaas na nagdadagdag sa nakakatawang eksena. Sabi ng matanda, kung ibubuhos ng binata ang lahat ng lakas at patunayan ang sarili, ay maaari niya siyang gawin. Alagad, nag-alinlangan ang ating bida sa sinabi ng matanda at nagtanong kung talaga bang maaari siyang umatake ng buong lakas at baka raw masaktan niya ang elder. Masayang tumugon sina Jiang Zaiyu at Wang Yiling na makakatitiyak siya na hindi ibababa ni Elder Ma ang kanyang depensa sa tulad niya, at nang marinig ito mula sa dalawang babae ay nainis naman ang elder. Sa huli, nagpa siya ang ating bida na gusto rin niyang malaman kung hanggang saan ang limitasyon ng kanyang lakas kapag ginamit niya ang buong lakas niya. Kaya sa suntok na ito, gagamitin niya ang buong lakas niya, ang katawan ng zombie na nasa ikatlong antas ng Chi Refining, ang kapangyarihan ng 10 Bean Brothers, ang lakas ng 2 brute force bears,
2 patatas at 4 na kalabasa. Habang pinakakawalan niya ang lakas niya, iniisip niyang gagamitin niya ang suntok na ito upang buksan ang kanyang landas tungo sa immortalidad. Habang naghahanda siyang suntukin si Elder Ma, sinabi nito na bata man siya, ay may kakayahan siya at gusto niyang makita kung gaano siya kalakas. Biglang, sinabi ng taga-rehistro na si Wang Yiling sa ating bida na kalimutan na ito. Mahina niyang ibinulong, si Elder Ma ay isang makapangyarihang tao sa yugto ng foundation building stage. Kung aatakihin niya ito, ay ibig sabihin lang na ito ay isang anyo ng pagsuway. Lumapit pa ito sa mukha ni Zhang Wei at sinabing kahit matanggap siya sa sekta, siguradong aapihin siya sa hinaharap. Sinabi naman ni Jiang Zaiyo na huwag siyang mag-alala dahil si Elder Ma ay hindi makitid ang pag-iisip, at kung papasok siya sa Sword Pavilion niya, siya mismo ang magdadala sa kanya para humingi ng tawad kay Elder Ma. Nagpasalamat si Zhang Wei sa kanyang pag-aalala habang iniisip na ayos lang ito. Naipwesto na niya ang kanyang pangunahing katawan na zombie sa gitna ng zombie tide, at kapag nakaranas siya ng panganib, pwede siyang maghukay at magtago anumang oras. Imo-monitor at susuriin niya ang pangunahing katawan mamaya, at gusto niyang alamin kung ano nga ba ang sanhi ng zombie tide at kung may kinalaman ba ito sa kanyang paglalakbay sa oras at sa muling pagkabuhay. Kung siguradong may dakilang benepisyo sa zombie tide at kung hindi, bakit raw magtatayo ang mga sekta ng permanenteng sangay, at nandoon pa rin ang babaeng nakita niya noong unang sumiklab ang zombie tide. Ngayon, sa isang suntok na ito, hindi na siya dapat mag-atubili na gamitin ang buong lakas at ibigay ang lahat, at tinawag ang kanyang suntok na Incoming Barrage. Habang si Elder Ma naman ay iniisip na hindi alam ng ating bida ang lawak ng langit at lupa. Ngunit bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng matanda tila parang kamakawi sa kanya ang kamatayan. Sa pagpakawala ng kapangyarihan, nagulat ang lahat nang biglang sumugod si Zhang Wei at sinubukang suntukin si Elder Ma. Pero bago siya tumama, isang florera ang biglang lumitaw sa harap ni Elder Ma, at nabasag dahil sa lakas ng suntok. Nagkaroon ng malakas na liwanag na shockwave mula sa suntok ng ating bida. Nang makita ito, gulat na gulat ang dalawang babae at alam ni Jiang Zaiyo na ang suntok na iyon ay halos kapantay ng lakas ng mid-level Chi Refining, at inakala niyang may pambihirang strong physique ang ating bida. Sinabi naman ni Wang Yiling na hindi siya bulag at nakita niyang nasira nito ang Daoist weapon ni Elder Ma. Napapatanong naman sa isipan si Zhang Wei kung ito ba ang lakas ng mga elder ng sekta, ni hindi man lang natinag. Bumagsak ang nasirang Daoist weapon, at si Elder Ma ay naglinis ng lalamunan habang sinasabing, hindi na raw masama at ang elixir na ininom niya ay may malaking epekto. Iniisip niyang nakakakilabot ang suntok na iyon, at ang glass jade bottle niya ay halos buo na. May panahon pa sa hinaharap para ukitin ito ng divine patterns at palakasin pa. Ngunit sapat na raw yun para hadlangan ang mga atake mula sa 5 at 6 na antas ng Chi Refining. Iniisip niyang dapat sapat na iyon laban sa anumang mas mababa sa 6 na antas. Sinabi niya kay Zhang Wei kung gusto niyang sumali sa Jade Spring Sect, kailangang makapasa siya sa 3 pagsusulit. Ang una ay qualifications, pangalawa ay character, at pangatlo ay Heart of Sikang Dao. Lumapit si Jiang Zaiyo kay Zhang Wei at tinanong siya kung handa ba siyang sumali sa kanyang Sword Pavilion Sect, at ang elder ng Sword Pavilion mismo ay ang kanyang master. Sinabi niyang siya ay may kapangyarihang tumanggap ng mga disipulo at siya mismo ang gagabay sa kanyang cultivation, at kapag dumating na ang oras, maaari niya siyang tawagin bilang senior sister. Iniisip ni Zhang Wei na kung sasailalim siya sa regular na pagsusulit at pisikal na eksaminasyon, baka matuklasan ang katawan niyang zombie, at tanging kung magiging Kat-Anji tangi siya ay maaari siyang tanggapin ng direkta. Samantala, iniisip ni Wang Yiling na si Fairy Jiang Zaiyo, na laging may distansya sa lahat, ay siya pa mismo ang nag-alok sa isang mortal na batang lalaki na maging kanyang junior brother. Nagulat siya habang tinitingnan siya at iniisip ang walang kapantay na talento ni senior sister Jiang Zaiyo. Pero paano daw maiintindihan ng isang ignoranteng bata ang tunay na halaga ng imbitasyong ito? Nang ipanganak si senior sister Jiang Zaiyo, isang malaki at kulay lilang bituin ang bumalot sa langit at ang purple chi ay nagmula sa silangan at lahat ay pumasok sa dantian ni senior sister. Siya ay isinilang na may likas na purple chi, isang pambihirang talento.
Dahil dito, pinilit ng mga elder na manatili siya sa yugto ng Chi Refining sa loob ng maraming taon para palakasin ang kanyang pundasyon. Kung hindi, ay lumipad na daw siya patungo sa Gold Core Realm at tumano mula sa malayo sa Heavenly Lord. Hindi na nakayanan ng kanyang senior sister Jiang Zaiyu ang mga pagtangka ng ibang blessed lands, mga kuweba, at banal na lugar upang siya'y kunin. Maging ang mga may pagkamakasariling kalalakihan ay ginugulo siya, kaya siya na mismo ang humiling na ipadala siya sa bulubunduking ito upang lipulin ang zombie tide. Habang sinasabi niya ito, may batang lalaki ang nagsabi na alam niyang nasa pinakamababang yugto ang Chi Refining. At nagtatakang tinanong kung bakit raw nananatili si Senior Sister Jiang Zaiyu sa Chi Refining sa loob ng maraming taon. Sumagot si Wang Yiling na doon lang nila maiintindihan ito kapag nagsimula na sila. Sa mga nagre-refine ng Chi, karaniwang sinasabi ng mga mortal na ang isang hininga ng buhay ay tumutukoy sa parehong Chi. Ipinaliwanag niya na likas na daloy ng Chi mula sa kalangitan at lupa ay walang katangiang tiyak, at kung nais nila itong gamitin, kailangan nila ng spiritual roots upang baguhin ito at maisaloob sa katawan. Ang mga karaniwang spiritual root ay kaya lamang baguhin ang enerhiya ng 5 elemento, pero ang mga natatanging spiritual root ay kayang mag-transform ng espesyal na enerhiya. Ang likas na purple chi ni Senior Sister Jiang Zaiyu ay mula pa sa sinaunang panahon at mananatili magpakailanman. Kahit ang isang makapangyarihang gold core cultivator ay humihingi sa kanya ng kahit isang butil nito. Ang makapangyarihang Zixia sword na ginagamit niya ay maaaring lumampas sa antas ng kalaban at patayin ang mas malalakas gamit ang innate purple chi bilang gabay. Ngunit bigla siyang pinahinto ni Jiang Zaiyu at sinabing tuturuan na lang niya siya ng detalyado sa paglaon. Medyo lumapit siya kay Zhang Wei at tinanong kung napag-isipan na ba niyang sumali sa sekta nila. Ngunit may pag-aalangan tinanong ng ating bida kung siya ay sumunod sa kanya magiging major pa raw ang swordmanship niya sa Sword Pavilion sect. Sumingit naman si Elder Ma at tinanong si Jiang Zaiyu kung tapos na ba siyang magsalita dahil para ba daw hindi niya na iginagalang ang isang elder. Pagkatapos sinabi niya kay Zhang Wei na para silang pinagtagpo ng pagkakataon. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Elder Ma, ay sumingit si Jiang Zaiyu at sinabi niya kay Zhang Wei na ang kanilang pagkikita ay tiyak na itinakda ng kapalaran kaya ibibigay niya ito sa kanya muna. Inabot niya kay Zhang Wei ang isang kasulatan at sinabi na mayroon siyang fire spirit root na akma sa advanced body tampering technique na flame flam chi swallowing technique. Nagulat si Elder Ma at sinabi kay Zaiyu na napakahusay niya at ang teknik na ito ay gusto niya ring matutunan. Nakakataas daw ito ng posibilidad na makabuo ng core, at kung bakit raw basta na lang niya itong ibinibigay. Mukhang nais raw ng Sword Pavilion na makakuha pa ng isa pang henyo para dagdagan ang lakas nito at makipagkompetensya sa mga benepisyo sa sekta. Ipinaliwanag niya na ang Flame Clam Spirit Beast ay ipinapanganak sa magma at pinapanday nito ang espiritual na enerhiya mula sa magma upang maging isang bagyo at hinihigop ito. Kapag ito'y ganap ng lumaki, ito ay nagiging 1 metrong haba at may lakas ng isang gold core cultivator. Kinukuha ng teknik na ito ang diwa ng cultivation ng Flame Clam at maaari ring patibayin ang katawan sa pamamagitan ng Chi Refinement. 5 beses na mas mabilis ang cultivation nito kumpara sa ordinaryong teknik. Kapag natapos ito, mapoprotektahan sila ng anino ng Flame Clam. Ang eksenang ipinapakita ng Flame Clam habang binubuo nito ang Spirit Fire Pearl ay nagbibigay ng pagkakataon na maranasan kung paano bumuo ng core, at nag-aambag ng karanasan sa pagpasok sa Gold Core Stage. Sinabi ni Zhang Wei na napakabukas palad ni Jiang Zaiyu at lahat ng mataas na antas na kasanayan ay inilabas na, kaya't wala na siyang dahilan para tumanggi. Bigla namang nagtanong si Wang Yiling kung bakit hindi siya ang nakatanggap ng elixir para baguhin ang kanyang katawan. Nagsimula siyang umiyak at sinabing kung mas mahalaga pa ang swerte kaysa sa sipag, hindi raw ito makatarungan. Lumuhad siya at sinabi na hindi maganda ang nangyari dahil naapektuhan ng labis na pagkainggit ang kanyang isipan, at naging hindi matatag ang kanyang Dao Foundation. Doon, kinausap ni Elder Ma si Zhang Wei at sinabihang pag-isipan itong mabuti. Base sa kanyang suot, mukhang hindi naging madali ang buhay ng kanyang pamilya. Sinabi niyang kung sasali siya sa kanyang sekta, tiyak na magkakaroon siya ng malaking yaman, hindi mabilang na mga mahiwagang armas, koneksyon sa buong mundo, at isang cultivation na walang inaalalang problema.
Doon tinanong ni Zhang Wei si Elder Ma kung anong pavilion siya nanggaling. Biglang nabilawkan sa tubig si Wang Yiling at tinanong kung gusto ba niyang ikamete niya ito sa inis. Sinabi niya na sa kondisyon ni Senior Sister, bukod sa mga skirt chaser na disipulo, napakaraming henyo ang lalapit at yuyuko. Kaya kung gusto pa niyang magbenta ng sarili sa mataas na presyo, dapat magsabi na raw siya agad. Pagkatapos pinilit niyang ilingon ang ulo ni Zhang Wei at hiniling na sumali na ito sa sekta ni Senior Sister Jiang Zaiyo. Tumugon naman si Elder Ma na siya ay mula sa Weapon Refining Pavilion, dahil dito nakapagdesisyon na si Zhang Wei at habang nakatingin kay Jiang Zaiyo ay sinabing hinihingi niya ang patnubay ni Elder Ma sa hinaharap. Inakala ni Wang Yiling na pinili nito si Jiang Zaiyo kaya sinabi niya na nag-alinlangan pa siya, at dapat nung una pa lang ay pinili niya na si Senior Sister dahil ang desisyon raw na iyon ang magpapasaya sa kanya. Subalit nagulat siya nang mapagtantong si Elder Ma ang pinili nito, pagkatapos ay nagsuka siya ng dugo at bumagsak habang nagtataka kung bakit. Tahimik na tumingin si Elder Ma sa kanya nang may pagtataka. Samantala, gusto naman malaman ni Jiang Zaiyo kung bakit siya tinanggihan nito. Sinabi ni Zhang Wei kung sasabihin niya ang dahilan, hindi naman niya siguro babawiin ang teknik na hawak niya ngayon. Pinahayag niya na hindi siya maramot, at hinimok siya na magsalita. Sinabi ni Zhang Wei na dahil tiyak siyang hindi siya magiging tagasunod, sabay turo sa kanya. Nagalit si Zaiyo at sinabi kung ang ibig bang sabihin ay hindi siya marunong magturo. Nakakatawa raw iyon. Sinabi ni Zhang Wei na huwag siyang magalit, iminungkahi niya kung maaari niyang ipakita ang panimulang kabanata ng teknik na ibinigay ni Senior Sister sa lahat ng naruroon. Hindi na raw niya ito kailangan patunayan pa at ibinigay niya iyon sa kanya bilang regalo at nasa sa kanya kung paano niya ito gagamitin. Pumayag si Zhang Wei at hiniling sa lahat na basahin ang panimulang kabanata ng teknik kasama siya. Tiningnan ng lahat ang kasulatan at nagulat sila. Nagtaka naman si Zaiyo kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon nila. Lumapit si Zhang Wei at iniaabot ang kasulatan at nakisuyo siya na tignan ang panimulang kabanata ng cultivation. Kinuha niya ito at sa naiinis na tono ay tuturuan niya siya kung paano magsimula. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at kung gusto niya raw mahasa ang kanyang chi ay kailangan niya munang matutunan kung paano ito kontrolin. Ipinakita niya ang isang diagram, isang daloy ng pag-andar ng teknik, at hayaan niya magsimula ang chi mula sa dantian, at dumaan sa mga pangunahing acupoints at maliit na acupoints sa buong katawan at kumonekta sa imahe ng flame clam at sapat na raw ang 3 araw para matutunan ito at makarating sa entry level. Namangha si Zhang Wei at sinabing siya ay talagang isang tunay na walang katulad, tumingin siya sa iba at nagtanong kung gaano katagal bago nila makumplito ang entry level. Napakunot ng noo si Wang Yiling at nag-isip muna bago sumagot, sa tingin niya ay aabutin ng 1 buwan bago makapag-kondensa ng flame rock. Napabuntong hininga naman si Elder Ma at mabagal na nagsalita, sinabing sa dami ng mga talento sa mundong ito para sa isang tulad niyang nasa antas ng foundation establishment, ay aabutin siya ng hindi bababa sa 7 araw para matapos ang panimulang yugto. Pagkarinig nito, lalo pang nainis si Jiang Zaiyo at kita sa kanyang mukha ang malinaw na pagkadismaya. Hindi raw kailangan tumagal ng ganoon, basta't ang kanilang isipan at kalooban ay nagkakaisa sa layunin at ang isipan ay magta-transform sa spirit. Ang isipan raw ay maglalakbay sa paligid ng katawan at ang inner heaven at earth ay lilitaw. Idinagdag pa niya na kung susundin nila ang kanyang pamamaraan, tiyak na makakabuo sila ng imahe ng The Body Protecting Flame Clam Shadow ng ilang araw at saka pa lang nila masasabi kung tunay silang nakapasok sa maliit na tagumpay. Umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita sa paligid, dahilan para tumitig sa kanya ang lahat na tila hindi makapaniwala. Sa huli may nagsalita, tinaas ni Zhang Wei ang kamay at sinabing wala silang naiintindihan sa mga sinasabi niya. Nagpahayag din si Wang Yiling na sobra lang ang paliwanag niya. Nagsalita din si Elder Ma na may mga bahagi na masyadong mahirap at tanging sa pamamagitan lamang ng patuloy na cultivation ay maaaring maunawaan. Lalong dumilim sa galit ang mukha ni Jiang Zaiyo sa narinig, at hindi siya makapaniwalang nahirapan ang mga ito sa isang bagay na para sa kanya ay sobrang simple. Sa kanyang paningin, malinaw at diretso lang ang lahat kaya't imposibleng hindi raw nila ito maintindihan.
Bago pa siya tuluyang magalit, biglang nagsalita si Zhang Wei na dahil isa siyang tunay na genius hindi niya talaga maiintindihan ang mga paghihirap ng ordinaryong tao sa pagsasanay ng cultivation. Nainis si Jiang Zaiyu at ang mga salita ni Zhang Wei ay tila matalim na tumaga sa isipan niya. Tumango sa pagsang-ayon ang mga nakapaligid at ramdam na tama ang sinabi ng ating bida. Nagpatuloy pa siya at kung ikukumpara raw kay Senior Sister Zaiyu ay mas magiging akma raw na guro si Elder Ma para sa kanya dahil sila ay magkatulad. Samantala, napagtanto ni Zhang Wei na si Senior Sister Zaiyu ay kilala bilang isang natatanging henyo sa buong mundo. Kung mananatili siya sa tabi nito ay tiyak na makakakuha siya ng pansin mula sa maraming makapangyarihang nilalang. Ngunit si Elder Ma naman ay kasapi ng Weapon Refining Pavilion, isang lugar na malapit sa Medicine Refining Pavilion, ang mismong pinakagusto niyang bisitahin at walang duda, ito ang pinakaangkop na pagpipilian para sa kanya. Biglang lumitaw ang mga notification ng system, binabati siya sa pagkumpleto ng misyon sa pagsali ng sekta ng Inner Sect of the Jade Spring Sect, at mayroon siyang gantimpala na isang pagkakataon na makakuha ng bagong halaman. Hindi na nag-atubili si Zhang Wei at agad na nag-draw ng bagong species ng halaman. Inilantad na ang kanyang gantimpala at nakuha niya ang Devouring Flower. Minsan sa isang araw, maaari itong lumamon ng kalaban at tunawin ito at ang bilis ng pagtunaw ay nakadepende sa antas, ngunit hindi pa na-unlock ang mga upgrades nito. Isang kontentong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Wei dahil nakuha niya ang bagong halaman. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng panganib. Hindi ito nagmula sa kanya, kundi mula sa kanyang main zombie body na si Zhang Wei na nagtatago sa loob ng zombie wave. Biglang dumilim ang langit, at isang malamig na hangin ang humiwas sa paligid, at sa itaas, isang barkong pangkalawakan ang lumutang na may nakakatakot na presensya. Ngunit bago pa niya ito masuri, isang mas kakaibang tanawin ang nangyari, mula sa kailaliman ng lupa, may isang dambuhalang bagay ang unti-unting lumitaw, at isang istrukturang hugis mais, ngunit hindi ito karaniwang mais. Ang kakaibang bagay ay nanginig, saka biglang bumulusok pataas, tila tinatangkang salakayin ang barko sa langit. Ilang sandali pa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Lumaganap ang alon ng shockwave, pinayanig ang lupa sa matinding lakas at nagkalat ang alikabok at mga bagay sa ere, habang ang hangin ay tinaga ng puwersa ng pagsabog. Nanliit ang mga mata ni Zhang Wei at ramdam niyang may panganib na paparating. Walang pag-aalinlangan, at sa gulat ng mga zombie sa paligid, mabilis siyang kumilos at agad niyang itinaas ang kanyang braso at ginamit ang spiritual energy upang maghukay ng malaking butas. Nang makagawa siya ng sapat na espasyo para sa kanyang sarili, agad niyang pinalitaw ang mga walnut bilang proteksyon, inayos ito ng magkapatong upang magsilbing panangga sa shockwave na mula sa pagsabog. Saktong natapos niya iyon, dumating ang buong puwersa ng pagsabog, at ang mga zombie sa paligid ay agad na nawasak at itinapon palayo. Ang buong kagubatan ay nawasak sa isang iglap, at buti na lang ay hindi ito umabot pa sa ginawang hukay ng ating bida. Habang nakahiga pa rin sa hukay at yakap ang patatas, nanginginig si Zhang Wei kung anong klaseng bagay yun, at sangbigla ang kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan. Kung may nuclear bomb ba sa mundong ito? Ang barkong pangkalawakan sa kalangitan, ngayon ay labis nang nasira dahil sa alon ng pagsabog, ay dahan-daang bumababa sa lupa. Ngunit ang mas ikinagulat ni Zhang Wei ay ang nangyari pagkatapos, mula sa mga guho ng barko, isang dambuhalang phoenix ang lumitaw. Bumulusok ito pabagsak sa harapan mismo ni Zhang Wei, maingat siyang lumapit at sinuri ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, nakumpirma niyang tunay itong patay. Natuwa siya dahil isa itong bihirang pagkakataon na hindi niya maaaring sayangin. Walang pag-aalinlangan, agad na pinalitaw ni Zhang Wei ang plant devouring flower. Pagkalitaw nito, agad itong sumugod at nilamon ang bangkay ng phoenix sa isang iglap. Biglang lumitaw ang system notification at sinasasaad sa ating bida na ang devouring flower plant ay naabsorb na ang foundation building stage ng Firebird. Sa nakita niyang abiso, hindi napigilan ni Zhang Wei ang mapangiti sa tuwa, marahil ito ang isa sa pinakamahalagang gantimpala na nakuha niya kailanman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at inutusan niya agad ang isa sa kanyang mga zombie na si Lin Hao na magtungo sa mismong gitna ng pinangyarihan ng pagsabog upang magsiyasat.
Sumunod agad ang zombie sa kanyang utos at mabilis na tumakbo papunta sa gitna. Habang ginagamit ni Zhang Wei ang shared vision sa pamamagitan ng mata ng zombie, isang hindi inaasahang tanawin ang kanyang nasaksihan. Ang malamig at mat-array na babae na dati niyang nakita sa langit, ngayon nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw, putlang maputla ang kutis nito, at ang buong katawan niya ay tila dumaan sa matinding pinsala. Pagkakita sa dalagang nakahandusay sa gitna ng pagsabog, agad na lumapit si Zhang Wei upang siyasatin ang kanyang kalagayan. Sa mas malapit na pagtingin, nakumpirma niyang siya nga ang babaeng nakita niya noong unang lumitaw ang zombie tide. Sa simula, pinaghinalaan ni Zhang Wei na baka isa siyang mataas na antas ng zombie o marahil siya ang zombie king, o kaya naman ang mastermind sa likod ng buong zombie tide. Ngunit ang mas kinakakatakutan niya ay ang katotohanang ang maliit at tila inosenteng dalagang ito ay may kakayahang magpalabas ng isang atake na kasintindi ng nuclear bomb, isang atakeng nagwasak ng isang napakalaking barko sa isang iglap. Pagmasdan lang ang ganoong klaseng tanawin ay sapat na para matakot si Zhang Wei, at hindi niya naiwasang maisip na ang cultivation world na ito ay labis na nakakatakot. Kung magigising raw ang babaeng iyon, kaya siyang patayin ng wala pang isang segundo. Noong una, akala ni Zhang Wei ay sapat na ang magpanggap na zombie upang malinlang ang ilang tanga, ngunit laban sa isang nilalang na tulad nito, tiyak na babagsak ang plano niyang iyon. Sa gitna ng matinding panganib, isang mapanganib ngunit kapana-panabik na ideya ang sumagi sa isipan ng ating bida. Paano kung ang nilalang na ganito kalakas ay maipakain niya sa kanyang devouring flower, mag-e-evolve kaya ito sa mas matinding anyo? Habang nag-aalangan, inabot ni Zhang Wei ang kanyang kamay papunta sa babae, handa nang tawagin ang kanyang devouring flower. Sa mga oras na iyon, wala na siyang ibang opsyon, ngunit biglang damilat ang mga mata ng babae. Sa mismong sandaling tumama sa kanya ang malamig na titig nito, pakiramdam ni Zhang Wei ay tumigil ang tibok ng kanyang puso at bigla siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Bagaman nakahiga pa rin ang babae sa lupa, nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Dahan-dahan na itinaas ng babae ang kanyang kamay patungo kay Zhang Wei at handa nang magpakawala ng isang nakamamatay na atake. Ramdam ni Zhang Wei ang nakapangangilabot na killing intent mula sa kanya, at buong katawan niya'y nanginig. Wala na siyang oras para tumakas at kung umatake nga ang babae ay tiyak na kamatayan ang kahihinatnan niya. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw ang system notification, isang bagong new type ng halaman ang nadetect at kung nais niya ba daw itong kolektahin. Pagkakita niya sa mensaheng iyon, napuno ng galit si Zhang Wei gusto na niyang murahin ang system. Dahil sa ganitong sitwasyon ng buhay at kamatayan, sino ba raw ang may pakialam sa pagkuha ng bagong halaman? Pagkatapos ng isang iglap na pag-iisip, walang pag-aalinlangan niyang iniutos sa system na kolektahin ang new type na halaman. Sa parehong oras, nagsimulang kumislap ang kamay ng babae. Isang nakakatakot na enerhiya ang unti-unting bumuo sa kanyang palad, kapareho ng atakeng nagpabagsak sa barko kamakailan. Ngunit, bago pa tuluyang maibuga ang naturang atake, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang buong lugar sa likod ni Zhang Wei ay biglang nabura sa pag-iral. Napatingin si Zhang Wei gulat na gulat at agad niyang sinuri ang sarili at wala ni isang galos at hindi man lang siya nasaktan, at inakala niya ay katapusan na niya. Hindi rin niya maunawaan kung bakit bigla na lang naglaho ang katawan ng babae na kanina lang ay nakahandusay sa lupa, habang isinasagawa ang mapanganib na pag-atake. Habang siya'y tulala pa, isang bagong notification ang lumitaw, nakakuha siya ng bagong manor, the Desolate Mountain Area, at sa loob ng garden na ito ay muling lumitaw ang katawan ng babae. Ngunit ang mas nakakatakot pa ay gising na siya, at pagdilat ng kanyang mga mata, agad siyang tumingin paitaas, kung saan makikita ang isang higanteng screen na nagpapakita ng mukha ni Zhang Wei. Nagulat siya, sa kakaibang tanawin at mahina siyang nagbulong, ito raw ang kapangyarihan ng kanyang master, at bakit raw may iba nang kumikilala rito. Lumitaw ang luha sa kanyang mga mata at matindi ang pangungulila nito sa kanyang master, at ang ibig sabihin lang nito na patay na nga ang master niya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nagsimulang mag-isip si Zhang Wei, na ang synthetic version ng sistema ay isa palang bagay na naipapasa sa bagong tagapagmana kapag namatay ang dating may-ari. Kaya may dalawang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan, kung bakit raw ang sistemang kasing lakas nito ay nawala at bumagsak,
at kung mayroon bang mas malaking sabwatan sa likod ng lahat ng ito. Matapos ang ilang pag-uusap, sa wakas ay nalaman ni Zhang Wei ang katauhan ng babae. Ang pangalan niya ay Yilan, at siya ay kabilang sa lahing 7-star Jade Millet Cannon, isang lahi na may kakayahang mag-imbak ng enerhiya at magpakawala ng mapanirang Cannon of Destruction. Labis ang kalungkutan ni Yilan na hindi siya isinama ng dati niyang master sa huling pagkakataon. Lumipat ang kamalayan niya sa katawan ni Wang Fa at dahan daw ang nabuo sa isipan niya ang kabuuan ng kwento, akala niya ang pagtatanim ng iba't ibang halaman ay maaari siyang maging invincible. Hinigpitan niya ang kamao at doon napagtanto na ang walang katapusang zombie tide na kanyang nasaksihan, ay isa palang breeding ground na sadyang nilikha ng dating master ng System Manor. Kagagaling lang ni Yilan sa pagpapakawala ng isang atake na kasing lakas ng nuclear bomb, ngunit agad din siyang nawala ng malay matapos tamaan ng counterattack mula sa isang spaceship. Kung ganoon raw nga ang nangyari, tiyak na ang dating may-ari ng system ay namatay dahil sa insidenteng iyon. Muling pinaalalahanan ni Zhang Wei ang kanyang sarili, ang mundo ng cultivation tungo sa immortalidad ay labis na mapanganib. Kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang itago ang kanyang system, at palakasin ang sarili ng mabilis, at huwag hayaang malaman ng iba ang kanyang lihim. Habang malalim siya sa pag-iisip, biglang napansin ni Senior Sister Jiang Zaiyo ang isang bagay na mabilis na lumalapit sa kanila. Sa mas malapit na pagtingin, napagtanto niyang isa itong napakalaking barko na parang spaceship, at kaparehong-kapareho ng barkong nawasak ni Yilan sa mga zombie sa gubat. Mabigat ang tinig ni Elderman nang magsalita, ito daw ang mismong spiritual boat na ipinadala ng kanilang sekta upang siyasatin ang pinagmulan ng zombie tide. Ito raw ay isang napakataas na antas ng kayamanang pandigma, nilikha sa pagtutulungan ng sect master at mga elder, at hindi niya inakalang ganito ito masisira. Sa sandaling iyon, isang marangal na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa spiritual boat, tinawag ang pangalan ni Jiang Zaiyo, at ipinaalam na nalaman na nila ang katotohanan sa likod ng zombie tide. Nakipaglaban sila sa isang makapangyarihang kaaway ng ilang ulit at sa huli sila ay nagwagi. Ngayon, kailangan nilang magpahinga at si Jiang Zaiyo muna ang gaganap bilang acting sect leader. Pagkarinig nito, agad na yumuko si Jiang Zaiyo at may buong paggalang na tumugon, ang disipulo ay sumusunod sa utos nila. Bago umalis, sinulyapan muna ni Jiang Zaiyo ang ating bida sa hindi malamang dahilan, na siyang ipinagtaka nito. Walang pag-aalinlangan, siya'y naging sinag ng liwanag at lumipad palayo upang tuparin ang kanyang bagong tungkulin. Samantala, napakamot ng ulo si Zhang Wei sa pagkalito, nagplano siya ng kung ano-anong paraan upang makapasok bilang inner disciple, ngunit ngayon, si Jiang Zaiyo ay agad na naitalaga bilang acting sect leader. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Zhang Wei na may kakaiba, sa gitna ng zombie tide, malinaw niyang nakita na ang spiritual boat na iyon ay nasira ng isang atake lamang. At ngayon, sinasabi ng mga saksi na nakipaglaban sila ng maraming ulit at para sa ating bida ay halatang may itinatago sila. Biglang hinawakan ni Elderma si Zhang Wei at sinabing isasama niya ito pabalik sa sekta. Kung makakapasok man siya sa weapon refining pavilion o hindi, ay nakadepende raw ito sa kapalaran niya. Agad namang tinawag ni Elderma ang isang dambuhalang ibong crane, at sa isang iglap, isinakay si Zhang Wei sa likod nito, saka mabilis na lumipad papunta sa sekta. Parang isang paraiso raw ng mga immortal sa gitna ng mundong mortal, tulad ng mga nababasa niya sa mga nobela ngunit ito ay totoo. Habang nasa biyahe, sinamantala ni Zhang Wei ang pagkakataon, agad siyang nagtanim ng mga spiritual sunflower at naghasik ng iba't ibang uri ng synthesized plants, at umaasa siyang makakapagparami siya ng sunflower ng may tulong ng system. Habang ginagawa ito, ay hindi siya papayag na mas mahina siya kaysa sa karaniwang cultivators. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay matuklasan ang pinagmulan ng zombie tide at imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng dating may-ari ng system, at kung papalorin siya, baka maipamana rin sa kanya ang pamana ng kanyang hinalinhan. Ginawa niyang halimbawa sa pamana si Yilan ang babaeng may kakayahang magpalabas ng nuclear level na atake. Sa loob ng isang bagong hardin, galit na galit si Yilan habang nakaturo kay Zhang Wei at sumisigaw, may pag-asa pa para sa muling pagkabuhay ng aking master. Isa ka lamang backup plan para sa kanyang muling pagkabuhay at kapag bumalik ang aking master at nalaman niyang ikinulong mo ako rito,
hihimayin kanya hanggang sa wala nang matira. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa isang maluwalhating bulwagan, at isang binatang may puting buhok ang nakatayo ng buong galang at nag-uulat. Inulat niya sa Supreme Elder na sumiklab na muli ang zombie tide sa kabundukan at malapit nang lumitaw ang pamana ng Yangtze River Heavenly Lord, at nais niyang humingi ng pahintulot upang hanapin ang kanyang kapalaran. Sa kanyang harapan, isang trono na inukitan ng masalimuot na ulo ng dragon ang naroon. Bagaman walang taong nakaupo rito ay isang makapangyarihang tinig ang umalangaw mula roon. Sinabi nito na abot na ng lalaking puti ang buhok ang Foundation Building sa loob lamang ng ilang taon mula nang sumali siya sa sekta, at kung hindi lilitaw ang Holy Son, siya mismo ang magiging pinuno ng Shenhuang sect. Idinagdag pa niyang sinabi na ang iba pang mga henyo mula sa Eastern Wastelands ay nagsimula na, at ipinagkakalob niya ang nine-headed demonic python bilang ang kanyang spiritual beast. Inutusan niya itong humayo na at kunin ang mas marami pang pamana ng Heavenly Monarch. Sa pagkakatanggap ng pahintulot at isang napakahalagang gantimpala, natuwa ang binatang may puting buhok. Malalim siyang yumuko at buong paninindigang nagsabi, ang alagad na si Chen Yaojia ay susunod sa utos. Walang pag-aatubili, si Chen Yaojia at ang kanyang spiritual beast ay agad na lumisan mula sa sekta, papunta mismo sa gitna ng zombie tide. Samantala, si Zhang Wei ay patuloy na sinusubukang kumbansihin ang batang babae na si Yilan na makipagtulungan sa kanya. Naniniwala siyang sa pananatili ni Yilan sa tabi niya at sa pagbibigay proteksyon, ay parang pinuprotektahan na din ng babae ang sarili nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pangungumbinsi, nanatiling malamig at walang interes si Yilan, tinatanggihan ang lahat ng kanyang alok. Dahil dun, napabuntong hininga na lang siya dahil 3 araw na ang lumipas simula nang sinubukan ni Zhang Wei na mapalapit sa kanya, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggi ng babae, isang bagay na labis na ikinainis niya. Kung makakamit niya ang kanyang tulong, tiyak na lalakas ng husto ang kanyang lakas sa labanan at si Yilan ang kanyang strongest trump card. Nang minas na sa paulit-ulit na pangungulit ni Zhang Wei, pumikit si Yilan at dinaikit ang mga palad sa harap ng dibdib, at bamulong ng mahiwagang mga salita. Agad, sumibol ang mga berdeng dahon mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at sa isang kisap mata, lumaki ang mga dahon at tuluyang binalot ang kanyang katawan, inilayo siya mula sa tingin ni Zhang Wei. Nang makita iyon, pinakalma ni Zhang Wei ang sarili, at inisip na lang nakalimutan iyon. Tinuro niya ang manor kung nasaan si Yilan at ang mahalaga raw ay nabuksan niya ang ikalawang garden, at ang ibig sabihin ay umuusad siya at nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang pagtatanim ng spiritual sunflowers. Agad siyang nagtanim ng isang spiritual sunflower malapit sa kinalalagyan ng babae. Ngunit halos kaagad, inabot ito ng babae at hinayla papasok sa kanyang kako ng mga dahon. Napamulagat si Zhang Wei, gulat na gulat habang pinapanood ang pagkain ng spiritual sunflower na tinanim niya. Sa kanyang pagkausisa, nagtanim siya ng devouring flower sa tabi ng kako na dahon upang tingnan kung kakainin rin ito ni Yilan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kinain ang halaman, sa halip, tinadyakan ito gamit ang maliit niyang paa at lumipad ito palayo. Sa gulat, inilag niya ang ulo sa gilid upang makaiwas. Sumabog ang devouring flower sa pagkakabangga sa lupa, at nagsabog ng mga zombie sa paligid. Pagkatapos ng saglit na pagkabigla, bahagyang ngumisi si Zhang Wei ng may kapilyuhan, may naisip siyang ideya at kung papakainin niya si Yilan ng gusto niya, at tinatanggal ang ayaw nito baka may pag-asa siyang mapaamo ang babae at higit pa riyan ay maari niya itong maging napakalakas na sandata. Ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang pag-iisip, may kaguluhan mula sa kanyang cultivation clone na si Wang Fa na ngayon ay nasa sekta. Mula sa labas ng silid kung saan naninirahan ang kanyang clone na si Wang Fa, isang galit na tinig ang sumigaw. Hinihiling na lumabas siya, at kung hindi ay siguradong hindi raw maganda ang magiging kahinatnan niya. Narinig ito ni Zhang Wei na ngayon ay nasa clone niya na si Wang Fa, napakamot siya sa ulo sa inis. Sabay bulong sa sarili, na 3 araw na raw ang nakalipas nung isinama siya ni Elder Ma sa sekta. Ibinigay sa kanya ang isang basic weapon refining experience scroll ng Weapon Refining Pavilion para pag-aralan niya ito ng mag-isa. Umalis na ito pagkatapos maibigay sa kanya ang scroll dahil wala siyang oras para gabayan ang ating bida ngayon kaya magsanay raw muna siya sa outer sect. Pagkasabi nito, paalis na sana si Elder Ma,
ngunit mabilis siyang hinawakan ni Zhang Wei dahil pakiramdam niya'y masyadong irresponsable ang matandang ito, kaya gusto niyang lumipat sa ibang elder. Galit na sumigaw si Elder Ma, at ipinaliwanag na may tawag mula sa sekta ng isang pagpapulong ng lahat ng elder dahil sa isang napakahalagang bagay. Bilang kabayaran, iniabot niya kay Zhang Wei ang isang badge, isang espesyal na token na nagbibigay ng malayang galaw sa loob ng sekta, pati na rin ang akses sa mga importanteng lugar tulad ng Book Collection Pavilion, Spiritual Beast Garden, at pati na sa Spiritual Medicine Garden. Sa pagkakatanggap nito, natuwa si Zhang Wei at buong galang na nagsabi, na asikasuhin niya muna ang mas mahalagang bagay, at pinaalalahan ito na hindi niya na kailangan mag-alala sa kanya. Ngunit dahil sa espesyal na pagtrato na ito, kumalat ang negatibong tsismi sa buong sekta, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga karaniwang disipulo sa labas dahil inaabuso raw ng ating bida ang kapangyarihan ni Elder Ma, at naiinggit sila na mabilis lang siyang nakapasok sa inner sect ng direkta. Samantalang silang lahat ay dumaan sa outer sect, kahit ang senior brother nila na ilang taon ng tagaigib ng tubig ng 10 taon, pero hindi pa rin na-promote hanggang ngayon. May isa pang bulungan na si senior sister Jiang Zaiyo ang pinakamagaling at pinakamaganda sa sekta, ay siya pa mismong nagbigay sa kanya ng high-grade cultivation technique. Sa kabilang banda, narinig ni Zhang Wei ang lahat, malinaw, at paulit-ulit at sa loob-loob niya, hindi niya inaasahan na kahit saan siya mapunta may kadiliman talaga. Pagkasuklam niya sa kaguluhan, lumabas na siya sa kanyang silid, at pagbukas ng pinto, isang malaking grupo ng mga disipulo ang naghihintay sa labas at lahat sila ay may mga matang puno ng pagkasuklam. Pagkakita kay Zhang Wei, nag-ingay ang mga ito, may lakas rin daw pala siyang lumabas at akala nila'y patay na siya. Para sa kanila, dapat daw si Zhang Wei ang unang lumapit at bumati sa mga senior at kung hindi ay paparusahan nila siya. Ngunit kalmadong sumagot ang ating bida, akala niya ang lahat ng lumilipad sa Immortal Sect ay mga spiritual beast, ngunit hindi niya akalaing puro lang pala sila mga langaw. Nang marinig ito galit na galit ang mga disipulo, para daw silang inalipusta lahat at sa tingin nila karapatan nilang patayin siya sa lugar mismo. Nang lalong tumindi ang tensyon, lumapit ang isa sa kanila at pinakalma ang lahat, sinabihan niya ang ating bida na kung hihingi siya ng tawad sa lahat ngayon at kung hindi ay wala siyang puwang sa sekta. Ngunit buong yabang ikinampay ni Zhang Wei ang kamay at alam niyang kung ano ang binabalak nila at kung may lakas daw sila ng loob ay dapat sabihin nila ito sa harapan niya. At kung wala ay dapat na silang umalis dahil nakakaistorbo na raw sila sa kanyang cultivation. Sa pagkarinig ng kanyang mapanghamong sagot, isang matabang disipulo ang humalaklak ng mapanukso dahil ang lakas daw ng loob ng ating bida na magsalita. At tila kailangan pa daw niyang dumanas sa mahirap na paraan bago siya lumuhad at magmakaawa sa kanila. Ngunit sa halip na umatras, inilabas ni Zhang Wei ang isang cultivation manual na ibinigay sa kanya ni Jiang Zaiyo at ipinakita ito sa lahat. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit sila naririto, ang ibigay sa kanila ang Flame Clam Chi Swallowing Technique. Pagkakita sa manual, naging sabik ang lahat ng kanilang mga mata at sabay-sabay silang nagsigawan, na hindi raw ito karapat-dapat sa isang hamak na tulad niya na taglayin ang isang high-grade technique, at perpekto raw ito para sa Golden Core Stage. Hiniling nilang ibigay na ito at sisiguraduhin nilang ligtas siya sa Beacon Sect. Nang makita ang kasakiman sa kanilang mga mukha, tumawa si Zhang Wei nang may pangungutya. Wala daw silang pinagkaiba sa mga asong gala dahil walang hiya ang kasakiman nila. Lubos silang naalipusta, at sa galit, sabay-sabay silang sumugod upang saktan si Zhang Wei ngunit hindi siya natakot. Bago pa sila makaganti, isang kamay ang biglang hamarang sa harapan niya, pinipigil ang lahat. Ang binatang may gintong buhok, na alagad mula sa Alchemy Pavilion, ay ngumiti sa lahat at nagpakilala na Chi Yushao at nakiusap. Nahuwag na silang gumawa ng gulo kay Zhang Wei. Sa kanyang presensya, tumahimik ang karamihan dahil kilala nila si Chi Yushao na isang napakahusay na alchemist na kayang gumawa ng mga top-grade foundation building peel na nasa ika-9 na antas ng Chi Refining. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Chi Yushao na ang pagiging inner sect na disipulo ni Zhang Wei ay isang desisyong pinagtibay ng sect master at ni Elder Ma. Pinayuhan niya ang mga nakapaligid na huwag na guluhin si Zhang Wei. Ipinaalala niya na kung may kinikimkim silang hinanakit laban kay Zhang Wei, maaari nilang ayusin ito sa nalalapit na pangkalahatang sect competition sa loob ng 1 buwan. Matapos pag-isipan, nag-alisan din ang mga pasaway na disipulo.
bagamat may mga hindi magagandang bulong pa ring naririnig. Sa mga sandaling ito, lumapit si Chi Yushao at nagpakilala na siya ang disipulo sa ilalim ni Elder Wen ng Alchemy Pavilion. Dahil tinulungan siya, agad na nagpasalamat si Zhang Wei ngunit nag-alala rin na baka mapasama si Yushao sa pagtulong sa kanya. Ngumiti lang si Yushao at sinabing mga walang kwenta lang sila at dapat hindi niya raw sila alalahanin pa, at ang dapat niyang ikabahala ang taong nasa likuran nila si Prince Tianlang. Ipinaliwanag ni Yushao na isa siyang prinsipe at tagapagmana ng Tianlang Kingdom na may taglay ng The Blood of the Celestial Wolf. Mas mataas pa raw ang estado nito kaysa sa mga pangunahing disipulo ng kanilang sekta, at sa kabila ng murang edad na 16 na taong gulang, umabot na raw ito sa ika-6 na antas ng Chi Refining Stage. Pagkatapos ay seryosong nagsalita si Chi Yushao, habang nagbibigay galang, prangka niyang sinabi na ang kanyang master na si Elder Wen ay matinding nasugatan sa pagsisiyasat sa zombie tide at kailangan nito ng holy medicine upang gumaling. Kung handa raw tumulong ang ating bida sa kanya ay tutulungan siya nitong hadlangan si Prince Tianlang.